Mula pa noong nakaupo sa upuan ng paaralan, tiyak na nagkaroon ang lahat ng grupo ng matalik na kaibigan mula pagkabata. Sa pelikulang ito, ang ating pangunahing babae ay si Huang Duanzi, na may 5 matalik na kaibigan sa klase. Ang grupong ito ng matalik na kaibigan ay tinawag niya na 70pers at naglaro sila ng magkasama mula pa noong bata. Sila ngayon ay mga senior na estudyante at nais gumawa ng isang bagay na di malilimutan upang hindi masayang ang 3 taon ng pag-aaral sa paaralan. Sa okasyon ng pagdaraos ng kultural na kompetisyon ng paaralan bilang pagsalubong sa Olympics, ang grupong ito ng 70pers ay naghatid sa lahat ng isang pagtatanghal sa dula. Ang pagtatanghal na ito ay inspirasyon ng unang araw na nagkita-kita sila. Ang babaeng bida ay siyang nanguna at nagpakilala sa bawat isa sa kanyang mga kaibigan. Nagsimula siyang magkwento tungkol kay Lan Yifei na isang sumisikat na bituin sa mundo ng sayaw. Siya ang matalik na kaibigan number 1 ng babaeng bida. Si Guan Chao ay isang hyperactive na kaibigan na may palayaw na flying old Guan. Si Zhuang Yuan ay isang masipag mag-aral at gusto lang mag-solve ng mga problema, ngunit ang kanyang tangkad ay hindi kasing bilis ng kanyang paglabo ng mata. At si Mingyu ay laging anak ng iba sa mata ng ina ng babaeng bida. At isa pang karakter na hindi mawawala ang pagiging masigla ay si Jiang Yi na mahilig maglaro at tamad mag-aral. Nagsimulang magkwento ang babaeng bida tungkol sa kanyang sarili bilang isang taong nagtataguyod ng katarungan. Ang dulang ito ay hindi lubos na naunawaan ng mga tao sa ibaba, ngunit sapat na naunawaan ng 6 na magkakaibigan. Nagkasama silang nangako na pupunta sa lungsod para mag-aral sa kolehiyo. Lumipas ang oras, ang tanging nanatili sa lupang pangako ay ang babaeng bida. Siya ngayon ay isang mamamahayag na nagtatanggol sa katarungan, ngunit ang kanyang buhay ay naglayo sa kanya mula sa kanyang mga mitiin at layunin sa buhay. Pinilit siya ng kumpanya na sumulat ng isang email ng paghingi ng tawad sa masamang tao at burahin ang mahalagang ebidensya para maipagtanggol siya. Pagkatapos magtrabaho ng maraming taon dito, hindi pa siya nakalagay sa front page ng kumpanya. Palagi siyang nakararamdam ng galit dahil hindi niya kontrolado ang kanyang paboritong trabaho. Sa mga matalik na kaibigan, pagkatapos magkahiwalay ang bawat isa, unti-unting kumupas ang kanilang pagmamahalan. Malungkot siyang nagbukas ng telepono at nakita ang mensahe ni Guan Chao na nagpapabatid na malapit na siyang ikasal. Naalala niya ang kanyang matalik na kaibigan noong bata pa na si Yifei at nag-text para tanungin kung pupunta ito. Mabilis silang nagkita pagkatapos ng maraming taong paghihiwalay. Si Yifei ay isa ng sikat na mananayaw at sandali lang nakita ang babaeng bida bago umalis para magtanghal sa Europe. Nang makita na tila pagod ang babaeng bida, nagtanong siya at nalaman na hindi maayos ang kanyang kasalukuyang trabaho. Ipinahayag ng babaeng bida na nalulungkot siya pagkatapos na ang bawat isa sa grupo ng mga matalik na kaibigan ay abala sa sarili nilang buhay, na ikinatuwa rin ni Yifei. Sinabi niya na iayain ang lahat na dumalo sa kasal ni Guan Chao upang muling pag-isahin ang damdamin ng 70pers group. Umuwi ang babaeng bida at tumawag kay Mingyu para ipaalam na dadalo sa kasal ni Guan Chao. Ngunit dali-dali itong ibinaba ang telepono. Siya ay binibigyan ng pressure ng kanyang boss sa trabaho at pinipilit na tapusin ang kanyang Hindi rin sumagot si Mingyu sa text message ng babaeng bida. Nagkita muli sina Zhuang Yuan at ang babaeng bida sa daan at nag-usap. Gusto ng babaeng bida na samahan siya nito upang hanapin si Mingyu, ngunit nahihiya itong tumanggi. Humingi siya ng address ng kumpanya kung saan nagtatrabaho si Mingyu at personal na pumunta sa lobby upang hintayin itong matapos sa kanyang pulong. Si Mingyu ay nakikipagnegosasyon sa empleyado at nagtalo ang 2 panig ng hindi nagpapatalo. Nagalit ang lalaki at binuhusan siya ng isang basong tubig sa mukha sa harap ng pagkagulat ng babaeng bida. Dahil nakita niyang hindi maayos si Mingyu, umalis ang babaeng bida. Sa elevator, nakita niyang sinisiraan ng 2 empleyadong ito ang kanyang matalik na kaibigan, kaya sinadya niyang ibuhos ang kape sa kanila at nagbitiw ng ilang salita. Humingi ng tulong ang babaeng bida sa empleyado upang dalhin ang kahon ng tsokolate na gustong-gusto nila noon. Si Mingyu ay kumain at naantig ng maalala ang magagandang alaala. Habang papunta ang babaeng bida sa bahay ni Jiang Yi, nakita niya ang isang kabataang lalaki na sakay ng isang malaking motorsiklo na kamukha niya. Ang binata ay nagmamadaling umalis nang makita siya. Nagpatulong siya sa driver na magdaan sa shortcut para harangin ang binata. Sa sandaling nagkita sila ni Jiang Yi, bumukas ang pinto ng mga alaala. Noong taon na iyon, ang 3 niyang matalik na kaibigan ay maisuot na magkakaparehong sombrero, ngunit tanging ang babaeng bida lang ang nakilala niya. Sabay silang nanood ng scene, ngunit pagkatapos ng pelikula, nagpaiwan siya upang hintayin ang gwardiya at paalalahanan siyang huwag sindihan ang ilaw hanggat hindi pa tapos ang pelikula. Katatapos lang nilang manood ng horror movie at huli nang umuwi ang babaeng bida ng mag-isa, kaya nag-alalang tumakbo si Jiang Yi upang hanapin siya. Sila ay naglakad at masayang nag-away. Umuwi siya at sinalubong ng kanyang mga magulang habang si Jiang Yi naman ay kabaliktaran. Sa gabi, maaari lang siyang makipagkaibigan sa mga karakter sa laro. Si Mingyu ay mahigpit na binabantayan ng kanyang mga magulang at nasa ilalim ng pressure sa pag-aaral, kaya halos hindi namamatay ang ilaw sa kanyang lamesa. Kahit high school student si Zhuang Yuan, para siyang adult na tumutulong sa kanyang pamilya sa convenience store. Ang tatay ni Guan Chao ay laging lasing at kailangan niyang alagaan ang kanyang ama. Si Yifei ay nakatira kasama ang kanyang lola at nagpatakbo
loob ng isang kainan. Noong sila ay 18 taong gulang, pumunta sila sa bahay ng babaeng bida para kumain. Nagtaka ang lahat kung bakit hindi kumakain ng kamatis si Jiang-yi. Nang magtanong sila, nalaman nila na dati, dahil sa matinding gutom, kumain siya ng 2 kahon ng kamatis at dinala sa ospital dahil sa trauma. Si Jiang-yi at ang babaeng bida ay laging may magkaibang pananaw. Sila rin ang pinakamahina sa paglalaro ng baraha sa grupo. Habang masaya silang naglalaro, dumating sa bahay ng babaeng bida ang mga magulang ni Jiang-yi mula sa biyahe para sunduin siya. Nagsimula siyang maging tahimik at tumayo para umuwi kasama ang kanyang mga magulang. Palaging may maraming lihim sa kanya na hindi pa natutuklasan ng babaeng bida. Nag-aral siya sa BGA sa loob ng 12 taon at dahil sa kasal ni Guan Chao, gusto niyang umuwi upang makita muli ang lahat. Sa kanyang silid, palagi siyang umiinom ng maraming lata ng beer dahil sa pressure mula sa buhay at pamilya. Nang magkita ulit sila ng babaeng bida, medyo naiilang siya habang ang babaeng bida naman ay napaiyak sa kagalakan nang makita siyang muli. Nagluluto si Mingyu nang dumating ang kanyang boyfriend at binigyan siya ng bulaklak. Nagdiner sila nang marinig nila ang tunog ng doorbell. Sumilip si Mingyu at nakita sina ang babaeng bida at Jiang-yi at pagkatapos ng pag-aalinlangan ay nagpasya siyang buksan ang pinto. Naunawaan agad ng boyfriend at umalis na para magkaroon sila ng pagkakataong mag-usap. Nagtaka silang dalawa at nahiya dahil sa nainis na ugali ni Mingyu. Sinumbatan ni Mingyu si Jiang-yi dahil umalis siya papuntang ibang bansa nang hindi man lang nagpaalam sa kanila. Sinamantala ng babaeng bida ang pagkakataon na sumbatan siya dahil hindi sila alam kung anong balita sa kanya. Inanyayahan ng babaeng bida ang lahat na umuwi sa probinsya at kumain sa kanilang bahay, ngunit tumanggi si Mingyu at sinabing hindi siya makakadalo sa kasal. Habang siya ay nagkukumbinsi, humarap si Jiang-yi at sinabing hindi rin siya makakadalo sa kasal ni Guan Chao. Nalabis na ikinalungkot niya. Umiti siya at sinabing mas mahalaga ang trabaho, hindi ba? Kinabukasan, tumawag si Zhuang Yuan sa kanyang ina upang ipaalam na uwi siya sa probinsya para dumalo sa kasal ni Guan Chao. Minanipula siya ng kanyang ina at pinilit siyang magpatuloy sa pagtatrabaho sa kumpanya at ipadala na lang ang sobre sa kasal. Habang nagtatrabaho ang lahat, nakatanggap sila ng text message mula sa babaeng bida na nag-aanyaya sa kanilang bahay upang ipagdiwang ang pagbabalik ni Jiang-yi mula sa ibang bansa. Ito rin ang pagkakataon para magkita-kita silang lahat pagkatapos ng 12 taon kaya nagsikap silang mag-ayos para makadalo. Nagluto siya ng wonton na inalala ang paborito ng bawat isa at lahat ay pumuri sa lasa. Nagkwentuhan sila tungkol sa nakaraan kung saan nagpustahan ang babaeng bida at si Jiang-yi sa National Sports Festival exam. Ang sinumang manalo ay kailangang gumawa ng takdang aralin para sa isa sa loob ng 1 linggo at ang babaeng bida ay nakatalon lamang ng 1.2 metro. Samantala, si Jiang-yi ay tumakbo at pangalawa kasunod ni Guan Chao. Napagod siya kaya nawala ng malay at nagkunwaring nawala ng alaala. Wala siyang maalala kahit ang kanyang mga magulang. Nag-aalala ang mga kaibigan niya para sa kanya, ngunit alam ng babaeng bida na nagkukunwari lang siyang amnesia. Pumunta siya at nagdala ng pagkain na pinakaayaw niya upang subukan siya, ngunit nagkunwari pa rin siyang masarap ang pagkain na nagpagulo sa kanya. Pagkatapos ng panahong iyon, pumunta siya sa paaralan at inalagaan siya ng lahat. Nakaisip ang babaeng bida ng ideya na isulat ang lahat ng masasamang puntos niya sa isang notebook at basahin ito sa lahat. Napahiya si Jiang-yi at umamin na nagkukunwari lang siyang amnesia at pinunit ang aklat. Tinanong ng babaeng bida ang lahat kung naaalala pa nila kung ano ang ibinigay nila sa kanyang ika-negatibo 17 kaarawan. Binasa nila muli ang card na sinulat nila noon at naalala ang masayang alaala ng araw na iyon. Sinabi ng babaeng bida na si Guan Chao ay nanatili sa kanilang bayan mula noon upang pangalagaan ang mga kamag-anak ng kanyang mga kaibigan. Nais niyang maglaan ang lahat ng oras upang makisaya sa kanya. Dahil sa loob ng maraming taon, palagi siyang nag-aalala sa mga pamilya ng kanyang mga kaibigan sa probinsya. Ipinresinta ni Zhuang Yuan ang kanyang disertasyon sa doktorado, ngunit hindi ito kinilala ng konseho dahil sa napakaraming pagkakamali. Binigyan siya ng kanyang guro ng huling pagkakataon na sumama sa kanya sa isang forum ng FE sa katapusan ng linggo upang makilala ang maraming talento. Inatasan ng boss si Mingyu na mag-business trip sa Hong Kong sa katapusan ng linggo. Hiningi ng propesor si Jiang-yi na dumalo sa isang pagdinig sa katapusan ng linggo dahil sa issue ng copyright ng laro. Biglang nakatanggap ang babaeng bida ng text message mula kay Jiang-yi na nagsasabing busy siya, kaya dali-dali siyang pumunta sa hotel kung saan siya nanatili. Sinabi ng receptionist na nag-check out siya kaninang umaga at nagbili na bigyan siya ng regalo. Binuksan niya ang lumang libro at nakita ang sulat niya na humihingi ng tawad na hindi siya makakadalo sa kasal ni Guan Chao. Nakatanggap din siya ng abiso mula kina Zhuang Yuan at Mingyu na nagsasabing busy sila, na labis na ikinabahala niya. Tumawag ang babaeng bida kay Guan Chao at malungkot na sinabing hindi sila makakadalo. Nagpanggap siyang ayos lang siya at nagpaalam na busy at ibinaba ang telepono. Kinabukasan sa kumpanya, pinalabas ng boss ang babaeng bida dahil sa katigasan ng ulo nito sa pagsusulat ng mga artikulong may kabuluhan sa halip ng mga sensational at tabloid na balita. Tungkol sa paksang siding niya, gusto ng babaeng bida na makipag-ugnayan para sa isang panayam, ngunit inilipat ito ng boss kay Iran. Lumabas siya para magpahangin at nakita niya si Iran na nagtanong kung ano ang nangyari. Sinabi ng babaeng bida na siya ay isang malaking tagahanga ni Dingya at malungkot na hindi siya pinayagan na interviewin ito. Pinaalalahanan siya ni Iran na kailangan niyang makibagay sa kapaligiran ng opisina dahil walang sinuman ang nagmamalasakit sa kanyang mga kagustuhan. Naalala niya noong high school na may magnanakaw sa kanyang silid-aralan ang CE na may pirma ni Stephanie Son. Tinulungan siya
siya ng grupo ng Seven Dippers at naghati-hati sila sa paghahanap. Pagkatapos ng walang pag-asang paghahanap, walang magawa siyang umuwi. Nilapitan siya ng lola ng bayan at nagtanong, at nalaman niyang hindi siya makakain at makatulog dahil sa paghahanap ng isihi na mailagda ng sikat na tao. Bagamat tila walang pakialam si Jiang Yi sa labas, nag-iisip pa rin siya kung paano siya tutulungan sa loob. Humingi siya ng tulong kina Lola at Ife. Nahulaan niya na ang nagnakaw ng kanyang sihi ay ang kanilang class homeroom teacher, si Teacher Face Smile. Sa loob ng ilang araw, pumunta ang guro upang bumili ng wonton, ngunit hindi siya pinayagan ni Lola na bumili. Sinabi rin ni Lola ang mga insidente ng kawalang disiplina ng guro upang pilitin siyang ibalik ang si. Masayang kinuha ng babaeng bida ang minamahal niyang sihi at ibinalik ang wish card sa lahat. Ang babaeng bida ay nasa kotse pauwi para dumalo sa kasal ni Guan Chao nang biglang nakita niya si Zhuang Yuan. Sinabi niyang kinansela niya ang kanyang schedule para dumalo sa forum at dinala ang wish card mula noon. Si Guan Chao at ang kanyang kasintahan ay naghihintay sa babaeng bida at nagulat nang dumating din si Zhuang Yuan sa kasal. Umuwi siya at sinalubong ng kanyang mga magulang at nagtanong kung nasaan si Jiang Yi. Malungkot niyang sinabi na hindi siya umuwi at tinanong siya kung may nobya na siya. Gusto ng kanyang mga magulang na ipakasal ang kanilang anak kay Jiang Yi kaya pinilit siya ng kanyang ina na tawagan siya para makipag-usap. Naalala niya noong nag-aaral si Jiang Yi at dali-daling umuwi nang makita ang kanyang ina. Narinig niya na mahilig siyang mag-skating kaya binilhan siya ng kanyang ina ng isang pares ng bagong sapatos. Nag-aatubili siyang nag-anunsyo na kailangan niyang mag-business trip sa ibang bansa ng ilang sandali upang mapabuti ang kanyang kaalaman. Nang marinig ito ni Jiang Yi, nalungkot at nadismaya siya at umalis. Nagpakalunod siya sa laro, hindi pinansin ang kanyang ina na naghahanda ng maleta para sa biyahe sa ibang bansa. Lumabas siya at itinapon ang bagong bili niyang sapatos sa basurahan na nakita ng babaeng bida mula sa malayo. Pagbalik niya sa kanyang silid, pumunta ang babaeng bida at hiniling na turuan siyang mag-skate. Sa una ay tumanggi siya, ngunit ginamit ng babaeng bida ang wish card upang pilitin siyang pumayat. Bumalik siya sa basurahan upang kunin ang sapatos. Kinabukasan, tinuruan niya ang babaeng bida na mag-skate at masaya silang naglaro kasama ang kanilang grupo ng mga kaibigan. Nakatiklop ang mukha ng babaeng bida sa pagbagsak at dali-dali siyang tumayo at sinabing ayos lang siya para hindi na sila mag-alala. Umuwi siya at napagalitan ng kanyang ina, ngunit masaya pa rin siya dahil natuto siya ng bagong sport at nakipaglaro sa kanyang mga kaibigan. Tiningnan ni Jiang Yi ang wish card at pumunta sa bahay ng babaeng bida upang ibalik ito sa kanya at ituring na hindi niya ginamit ang card na ito. Kaya, ang bisa ng wish card sa kanya ay nananatili pa rin. Si Jiang Yi ay nakikipag-usap sa abogado at nag-aalangan kung babalik ba siya o hindi. Kung babalik siya, ang lahat ng pagsisikap na ginawa nila sa nakalipas na panahon ay mawawala. Kinabukasan, umuwi si Zhuang Yuan para tulungan ang kanyang ina na magdala ng tubig. Ang namimili ay pumuri sa lalaki sa kanyang malalim na kaalaman at sinabing aasahan siya ng buong nayon sa hinaharap. Nalulungkot siyang inisip ang pagtanggi niya sa alok ng kanyang guro noong nakaraang araw at ang kanyang ina ay umaasa na makadalo sa kanyang graduation ceremony. Si Mingyu ay nag-o-overtime nang tumawag ang babaeng bida. Nang sagutin niya, nagulat siya nang makita si Lola ang sumasagot. Pinayuhan siya ni Lola na mag-ingat sa sarili, ngunit ininsulto siya ni Zhuang Yuan na hindi raw siya tumutupad sa kanyang mga salita. Sinabi ni Guan Chao na ayos lang at ipinagmalaki ng babaeng bida ang nilutong wonton ni Lola. Naantig siya at hindi makapagsalita at nag-iisip. Sinabi ng babaeng bida na busy si Ify sa pagtatanghal sa ibang bansa, kaya hindi siya makakadalo. Call Google search, queries, CDR 46 in Geek and Ivet, ay Hin Pirangs Namkoch Kichlo Tiu Sep Love Endures Tagalog Tire 46. CDR 46 Tagalog translation of Ify Kakwanshu ang Yukon Vai Gitiging Hingita ni An Ivet Defi in Hodas Hi Kwanshu. Exam Sent against Ify, Yan Hitis, as duty run Hidascho. And Stapiv Gin Dekiden Den Tehid Ngai Satsihi. Lan Gihyad Gi Incho and Ensen Liliri and Tears Sinliden Teiden. Van Gihyad SA Daf Dance FE and Ify Barasiat and Idnans and Aden Vragi. CD Gil 46. Narinig niya na sinisigawan siya nito at bigla siyang nakaramdam na kahit saan pa, ang pag-aalala ay ang pang-araw-araw na estado ng buhay. Naalala niya ang walang ingat na panahon noong siya ay estudyante pa, naglalaro kasama ang kanyang mga kaibigan. Noong taon na iyon, sorpresang nag-organisa ng kaarawan ang lahat para sa babaeng bida. Si Jiang Yi ang nagplano ng party na ito para mapasaya siya. Binigyan siya ni Ify ng prinsesang damit at pinilit siyang magpalit. Lumabas siya na parang isang moose na nagpanganga sa lahat dahil sa kanyang kagandahan. Hanggang ngayon, bago pa rin ang damit na iyon na naglalaman ng isang kahanga-hangang sandali. Kinabukasan, pumunta ang babaeng bida para kumbinsihin ang tatay ni Guan Chao na dumalo sa kasal ng kanyang anak. Nagkwento siya tungkol sa pagbabayad niya ng 1,000 yuan sa tindahan kahapon dahil sa nasirang mesa at upuan. Sa kabutihang palad, hindi nagreklamo ang taong nabugbog dahil si Guan Chao ang guro ng kanyang anak. Sinabi niya na ang pag-ugali ng lalaki ay madaling maging sanhi upang matanggal si Guan Chao sa trabaho. Bumili siya ng suite para sa lalaki at umaasang makakarating siya sa kasal at maging kagalang-galang. Inakala ng mga magulang na umuwi ang babaeng bida mula sa Jiangsu para lang kay Zhuang Yuan, kaya ikinasal nila silang dalawa. Nagtanong si Zhuang Yuan tungkol kay Mingyu kung may nobyo na ba siya at kung kumusta ang buhay niya ngayon.
Sinabi niyang hindi niya alam ang kanilang relasyon at sinumbatan siya dahil hindi siya nagkusang magtapat ng pag-ibig. Nagtanong siya tungkol kina Jaehyung at sa kanya, ngunit nalungkot siya at ayaw magsalita. Ngunit alam nilang dalawa na si Jaehyung ay maraming dinadalang problema sa loob. Naglaro silang dalawa ng basketball kasama si Guan Chao. Naalala nila noong bumagsak si Guan Chao sa 4 na asignatura at binugbog ng kanyang ama. Buong tapang silang tatlo na pumunta upang tanggapin ang palo para kay Guan Chao. Ngunit nang makita silang nagkakaisa, pinatawad sila. Sinabi ni Guan Chao na iyon ang pinakanakakaantig na alaala dahil magkasama ang mga kaibigan. Bigla siyang nakatanggap ng text message mula sa kanyang ina na nagsasabing hindi siya makakadalo sa kasal at nagremit na lang ng pera para sa kanya. Kinabukasan, kailangan ni Guan Chao na tanggapin ang hamon mula sa pamilya ng babae bago siya makasama sa kasal. Sinabi ng babae na kailangan niyang masagot ng tama ang isang tanong bago siya papasukin. Bigla siyang nakarinig ng boses ni Jaehyung at nagulat siyang binuksan ang pinto. Ipinakita niya ang wish card at hiniling na ibalik ng babae ang notebook mula noon. Masayang pumasok si Yang Fan sa isle kasama ang kanyang ama. Nagulat si Guan Chao nang makita ang kanyang ama na nakasuot ng maganda para dumalo sa kanyang kasal at labis siyang naanti. Tumayo siya sa harap ng lahat at nagpasalamat sa kanilang pagdalo. Lalo siyang nagpasalamat sa kanyang matatalik na kaibigan at biglang dumating si Mingyu kaya napaiyak siya sa kasiyahan. Naantig din ang babaeng bida dahil dumating ang lahat ng kanyang kaibigan at natupad ang kanyang hiling sa tamang oras. Nang tanungin si Jaehyung ng mga babae, sinabi rin niya na may nobya na siya kaya nagulat ang lahat. Ang wedding bouquet, ipapakita niya sa kanya. Nang marinig iyon, masiglang tumakbo ang babaeng bida at nakuha ang bouquet. Matapos ang party, umupo silang anim at nagkwentuhan tungkol sa kanilang buhay. Lahat sila ay lasing at nagsimulang maglaro ng pagsasabi ng kanilang mga nakakagulat na balita sa isa't isa. Sinabi ni Mingyu na hindi na niya gusto ang kanyang kasalukuyang nobyo, ngunit hindi niya kayang dalhin ang halaga ng pagiging 30 at nagpupumigla sa trabaho. Lasing na sinabi ni Zhu Angyuan na hindi niya malilimutan ang lahat at pagkatapos ay nawala na sila ng malay. Sa oras na ito, ang babaeng bida at si Jaehyung na lamang ang gising. Naalala nila noong ninakaw ng grupo ang alak ng tatay ni Jaehyung para subukan kung paano. Pagkatapos uminom ng 1 o 2 baso, kailangan nilang maglaro ng truth or dare. Nagboluntaryo si Guan Chao na sabihin na gusto niya si Ifei kaya nahiya at namula ang babae. Malakas na sinabi ni Zhu Angyuan na gusto niya si Mingyu na ikinatuwa ng lahat. Sinabi ni Mingyu na gusto niya si Jaehyung na labis na ikinagulat nila. Nang makita ito ng babaeng bida, nagkunwari siyang gusto niya si Zhu Angyuan na ikinagulat niya at ni Jaehyung. Pagdating kay Jaehyung, sasabihin na niya sanang gusto niya ang babaeng bida. Ngunit mabilis na sumigaw ang babaeng bida ng pangalan ni Guan Chao. Pagkatapos ay uminom silang lahat. Lasing na sinabi ng babaeng bida na nagsisisi siyang nagsinungaling at nawala sa loob ng 12 taon. Nagkolapse siya habang nagsasalita. Kinabukasan nagpaalamanan ang lahat at nagkahiwalay ng landas. Sina Huang Duanzi at Mingyu ay nasa tren at nag-uusap tungkol sa trabaho. Binigyan niya si Mingyu ng isang mini photo album ng 3 babae na nag-selfie noong bata pa sila. Tinanong ni Mingyu kung ano ang naramdaman niya nang makita si Jaehyung. Malungkot siyang sumagot na katulad lang noong una niya itong makita. Sina Zhu Angyuan at Jaehyung ay naglakad patungo sa isang tulay at nag-usap tungkol sa buhay. Humingi siya ng larawan ng kasintahan ni Huang Duanzi at ibinigay naman ito sa kanya ang isang larawan ng isang sexy na babaeng kanluranin. Napagtanto niya na ito ang aktres ng Spider-Man, kaya umuwi siya at tinawagan si Huang Duanzi. Sinabi niyang mananatili si Jaehyung sa Jiangsu para paunlarin ang kanyang trabaho, kaya halos lumundag sa tuwa ang puso niya. Pagbalik ni Huang Duanzi sa kumpanya, nalaman niyang ipinadala na ng kasamahan niyang pumalit sa kanya sa nakalipas na ilang araw ang manuskrito ni Song Ke kay Tali para sa paksa ng pag-upa ng abay. Matapos bigyan ng amo si Ira ng gawain na interbyuhin ang manunulat na si Dingye, ipinaalam niya na sinubukan na niya ang lahat ng paraan, ngunit hindi niya makontak ito. Masaya pa rin si Huang Duanzi na nakipag-usap sa kasamahan na ito kahit na naunahan siya nito at lumapit si Iran kay Huang Duanzi at nagreklamo silang dalawa tungkol sa kanilang trabaho. Sinabi ni Iran na gusto niyang ibigay sa kanya ang paksa kay Dingye na lubos na ikinagulat niya. Tumawag si Jaehyung na nag-aarkila ng bahay sa Jiangsu at sinumbatan siya dahil nagpaiwan siya sa Jiangsu nang hindi nagsasabi. Nag-alok siyang tulungan siyang maghanap ng trabaho sa paligid at niyaya siyang kumain. Sa gabi, umuwi siya at inisip kung nasaan na ang manunulat na si Dingye sa nakalipas na 10 ilang taon. Naalala niya ang kwento noong nagmakaawa siya kay Jaehyung na dalhin siya sa Jiangsu. Sumali siya sa paligsahan ng manlalaro habang siya naman ay nagkaroon ng pagkakataong makita ang manunulat na si Dingye para humingi ng autograph sa Jiangsu. Pagdating ng gabi, ang sponsor ay nagbigay lamang ng isang kwarto para sa bawat manlalaro kaya si Huang Duanzi ay natulog sa sofa. Siya ay nakahiga habang nagbabasa ng libro ng manunulat na si Dingye at nag-asam na sana makakuha siya ng autograph mula rito. Kinabukasan, nagising siya at napahanga sa kanyang kagandahan at napangiti. Matapos manalo si Jaehyung ng unang gantimpala sa paglalaro, binigyan niya ito ng music player ayon sa nais niya. Nagulat siya ngunit naalala niya ang sinabi ni Ifei noong una na gusto siya ni Jaehyung na naniwala siyang may gusto ito sa kanya. Kahit hindi niya nakita ang manunulat na si Dingye ngayon, dinala siya nito sa aquarium at binigyan pa ng music player. Sinabi ni Jaehyung na ang kanyang pinakamalaking pangarap ay maging isang game designer.
Habang natutulog si Huang Duanzi, lihim na kinuha niya ang panulat at lumagda sa paborito niyang libro. Pagbalik sa kasalukuyan, nagsusulat siya ng email kay Ding Ye para sa isang panayam ng tawanan siya ng editor-in-chief. Sinabi niyang kahit si Iran, na may karanasan, ay hindi maanyayahan si Ding Ye, lalo na siya. Sinamantala rin niya ang pagkakataon na tumawag sa ilang kumpanya ng software upang maghanap ng trabaho para kay Jiang Yi. Sa gabi, nagkita silang dalawa para maghapunan at nag-usap tungkol sa trabaho. Habang nag-uusap, nakatanggap siya ng tawag mula sa manunulat na si Ding Ye na nagsabing gusto niya siyang interviewin. Gayon din, nagmadali siyang pumunta sa tagpuan at nakita si Ding Ye na lumapit sa isang kotse at binasag ang bintana nito na lubos na ikinagulat niya. Hiniling niya na tumawag siya ng pulis at pagkatapos ay tumakas. Pumunta siya sa istasyon ng pulisya para magbigay ng pahayag at tinanong ang pulis kung bakit ginawa iyon ng lalaki. Sinabi ng pulis na ang may-ari ng kotseng binali ay isang editor ng isang online na pahayagan at mayroon silang konting alitan. Gayunpaman, nagkasundo silang dalawa dahil nagbayad si Ding Ye para sa pinsala at pumayag ang kabilang panig na hindi siya kasuhan. Naghintay siya sa labas para kay Ding Ye at nagmakaawa siyang tanggapin ang panayam na ito. Nagtungo sila sa isang liblib na eskinita at nakasalubong sila ng mga masasamang loob kaya tumakbo siya ng mauna. Nang makatakas silang dalawa sa mga masasamang loob, nakita nila si Jiang Yi na nag-aalalang naghahanap sa kanya. Naalala niya noong humingi ng pabor si Zhang na naibigay ang sulat ng pag-ibig niya kay Jiang Yi. Pumunta siya sa basketball court at ibinigay iyon sa kanya na ikinagulat ng lahat. Naaatasan siyang itago ito sa bulsa niya at tumalikod para magpatuloy sa paglalaro. Nang pumunta siya sa jacket niya, nakita niya ang larawan ni Mingyu sa bulsa nito. Dahil dito, nagsimulang lumamig si Huang Duanzi at iwasan siya. Pagbalik sa kasalukuyan, ipinakilala niya kay Jiang Yi ang manunulat na si Ding Ye. Ipinagmalaki niya na nabasa na niya ang lahat ng libro nito, ngunit mali naman ang pagkakabasa niya sa lahat ng pamagat na ikinagalit niya at umalis. Humingi ng paumanhin si Jiang Yi sa kanya dahil sinira niya ang panayam niya. Pinasigla niya siyang mag-interview ng maayos kinabukasan at nag-schedule ng hapunan sa ibang araw. Umuwi siya at sinabi kay Yifi ang lahat. Kinabukasan, pumunta si Jiang Yi sa isang malaking kumpanya ng software sa Jiangsu para mag-interview. Nagulat sila sa kakayahan niya at nagtaka kung bakit pinili niyang magtrabaho dito sa halip na magpatuloy sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Sinabi niya na nasa lugar siya na nagbigay inspirasyon sa kanya para pumasok sa industriya ng laro. Pumayag silang tanggapin siya, ngunit nagbigay siya ng kondisyon na gusto niyang bumuo ng sarili niyang laro. Masayang pumayag ang kumpanya at nagtakda ng petsa para magsimula siyang magtrabaho. Si Mingyu ay nagsimulang bumalik sa kanyang abalang trabaho. Nagpunta siya sa kanyang opisina at nakita si Yutong na lumapit at sinabi niyang binigyan niya ito ng regalo ng tsokolete dahil matagumpay siyang naipasok sa trabaho sa pamamagitan ng panayam nito. Matapos tumanggi si Zhuang Yuan na lumahok sa forum, labis na nagalit sila uma. Minungkahi ng kaibigan niya na dalhin niya ang alaala na ito upang humingi ng paumanhin sa kanya. Lumapit si Chlo at tinanong si Jiang Yi kung nakalimutan na niya siya mula sa kanilang dating kumpanya. Sinabi niyang kailangan niya siyang imbitahan sa hapunan dahil tinulungan niya itong makapasok sa kumpanya at natupad pa ang hiling niya. Nagkwento si Chlo kay Jiang Yi matapos ang 7 tandang bawas 8 taong hindi pagkikita. Patuloy niyang ikinuwento ang kanilang mga lumang alaala, ngunit mukhang hindi masyadong interesado si Jiang Yi kaya hindi rin siya masyadong nakakaalala. Habang nag-uusap siya, tumawag si Huang Duanzi para tanungin ang sitwasyon ng kanyang panayam. Tuwang-tuwa siya at inanyayahan siyang pumunta sa bahay niya kinabukasan upang kumain kasama sina Zhuang Yuan at Mingyu. Pagbalik ni Huang Duanzi, ipinaliwanag niya na nakita niya si Ding Ye, ngunit hindi pa niya ito nakakapanayam. Patuloy siyang naghahanap ng paraan para kumbinsihin siyang makipanayam. Nagbigay siya ng isang libro at hiniling sa kanyang nakawin iyon at papayag siyang makipanayam. Kinuha niya ang libro, itinago sa kanyang damit at inilabas para ibigay sa kanya. Kinuha niya ang litrato at sinabihan siyang umuwi at basahin ang libro. Pumunta siya sa kahera at bumili iyon ng may pag-aatubili. Pinaalalahanan siya ng malapit na kaibigang lalaki ni Mingyu na isipin ang kanyang karera sa halip na mag-alala sa kanyang mga kaibigan na malayo. Sinabi niya na kung nakikipaglaro siya sa mga kaibigan para lamang sa benepisyo, manipulahin siya nito. Umiti lang siya at bumalik sa kanyang opisina. Si Yutong ay lumapit at sinubukang makipaglapit kay Mingyu. Pinaghandaan niya na mas mahalaga ang EA kaysa sa pagkuha ng pabor at sinabi naman nitong gusto lang niyang magpasalamat dahil binigyan niya siya ng pagkakataong magtrabaho doon. Nakatanggap siya ng mensahe mula kay Huang Duanzi na nagsasabing pumunta siya sa bahay niya para kumain at ipagdiwang ang pagkuha ni Jiang Yi ng trabahong gusto niya. Pagbalik sa kasalukuyan, naglalakad at nag-uusap sina Zhuang Yuan at Jiang Yi. Habang bumibili ng inumin, hindi sinasadyang ipinakita ni Zhuang Yuan ang larawan ni Mingyu sa kanyang pitaka. Sinabi rin ni Zhuang Yuan na hindi pa rin siya nakakalimutan kay Huang Duanzi kaya hindi niya siya masabihan. Nakaupo si Ding Ye at naglalaro ng ajedrez kasama ang matatanda nang lumapit si Huang Duanzi para magbigay ng payo. Hindi siya nakinig sa kanya kaya natalo siya sa laro. Nagpatuloy siya sa pagmamakaawa na pumayag siyang makilahok sa panayam na ito. Ibinigay niya ang sulat na isinulat niya noon para pasiglahin siya noong siya ang pinakamiserable. Matapos basahin iyon, sinabi niyang hindi niya matandaan na sinulat niya ang sulat na iyon at pinaalalahanan siyang huwag na siyang puntahan pa. Nagkita sila ni Zhuang Yuan at sinabing gusto niyang samahan siya sa Huada University kung saan siya nag-aaral para maghanap pa ng impormasyon tungkol kay
kay Dingye. Ibinunyag ni Zhuang Yuan na ang kasintahan na ipinagmamalaki ni Jiang Yi ay mayroon ng kasintahan na lubos na ikinagulat niya. Sa kumpanya, nagdesisyon si Jiang Yi na tumangging magtrabaho dahil sinuspinde ng kanyang amo ang kanyang plano. Sinabi ng boss na kakaalis lang niya sa England kaya hindi pa siya sanay sa kapaligiran at paraan ng pagtatrabaho. Habang may tensyon, namagitan si Chloe at nagsalita para sa magkabilang panig upang makipagtulungan ng maayos. Habang nagtatrabaho si Jiang Yi, lumapit ang binatang ito at tinapik siya sa balikat. Binabati siya sa pagiging bahagi ng kanyang koponan. Inanyayahan niya siyang kumain, ngunit magalang siyang tumanggi. Pagdating ng gabi, nagkita sina Jiang Yi at Mingyu para kumain na may pag-aatubili. Nagtanong siya tungkol sa relasyon ni Mingyu at Huang Duanzi matapos siyang umalis sa ibang bansa. Lumihis siya sa usapan, ngunit nagpilit pa rin siyang magtanong tungkol kay Huang Duanzi na ikinainis niya. Sinabi ni Jiang Yi na noong kasal ni Guan Chao, nagtipon-tipon ang lahat kaya inakala niya na ang damdamin ng 6 na tao ay pareho pa rin. Matapos ang insidente ni Ifei at Huang Duanzi, hindi niya alam kung paano haharapin si Huang Duanzi. Sa araw na iyon, habang naglalakad sa supermarket, nakita siya ni Zhuang Yuan at Huang Duanzi na magkahawak kamay sa kanyang kasintahan na si Zhang Nan. Nagulat si Huang Duanzi dahil noong nakaraang pagkakataon sa aklatan, nakita niya ang isang babae na tumakbo at sinabi na siya ay isang playboy, ngunit ngayon ay kasintahan na ng kanyang kaibigan. Hinilan niya si Mingyu palabas at sinabi na nakita niya si Zhang Nan kasama ng ibang babae noong nakaraang araw. Hindi naniwala si Mingyu dahil isang taon na silang magkasintahan at iginiit na napakatapat niya. Tumanggi siyang makinig kay Huang Duanzi at sinabi pa sa kanyang huwag na siyang panghimasukan pa mula ngayon. Sinabi niya na mula noong pumasok siya sa kolehiyo, tatalikuran na niya ang nakaraan upang harapin ang kasalukuyang buhay. Sinumbatan ni Mingyu si Huang Duanzi na patuloy na nabubuhay sa nakaraan at hindi matanggap na matagal nang nagkawatak-watak ang grupo. Iginiit din ni Mingyu na ang grupo ng mga kaibigan noon ay hindi naiiral pa at hiniling kay Huang Duanzi na huwag na siyang abalahin pa. Matapos bitawan ang mga walang pusong salita na iyon, umalis siya at nakita ang kanyang kasintahan. Agad niya itong hiniwalayan at pareho silang umiiyak habang naglalakad. Matapos marinig ang nangyari, nalaman din ni Jiang Yi ang dahilan kung bakit hindi na sila nag-uusap. Lumipas ang 2 linggo at hindi pa nakakasulat si Huang Duanzi ng anumang artikulo tungkol kay Dingye kaya humingi siya ng mas maraming oras sa kanyang amo. Hiniling ng amo na tapusin niya ito sa loob ng 1 linggo, kung hindi ay sisantihin siya. Pagsapit ng gabi, si Mingyu ay inanyayahan ng kanyang matalik na kaibigang lalaki na si Guo Kai na pumunta sa weekend party ng kumpanya. Sinabi niyang masyado siyang nagtatrabaho, kaya wala siyang oras para makihalubilo sa iba na ikinagalit niya. Niyakap niya siya at pinakalma ang kanyang pagkainis at sinabi niya na ang kanyang dating kaibigan na si Jiang Yi ay naghahanap sa kanya. Nagpahayag siya ng inis at inakala niyang hindi siya bagay sa pakikisalamuha. Sinabi niya na tanging ang matagumpay at mapakinabang na tao lang ang karapat-dapat magsalita ng mga salitang iyon. Dahil mukhang mapagsamantala siya, naramdaman niyang may mali. Si Jiang Yi ay tumawag kay Huang Duanzi habang naglalakad at sinabing may gusto siyang pag-usapan sa kanya. Natukoy niya ang plano nitong salubungin ang bagong taon ng magkasama na ikinabigla niya. Noong nakaraang bagong taon, nagtipon ang 6 sa kanila para maglaro ng bunutan para sa pagtali ng tali. Kung sino man ang magkakasama sa dulo ng tali ay patunay na dumating na ang kanilang kapalaran. Pagkatapos ng bunutan, ang resulta ay tila hindi ayon sa inaasahan. Ngunit si Mingyu ay masaya dahil magkasama sila ni Guo Kai sa tali. Nagbigay si Guan Chao ng princess dress kay Yefei at binati siya na sana ay makamit niya agad ang pangarap niyang maging dance captain. Binalikan siya ni Yefei ng pagbati na sana ay maging Olympic champion siya agad. Nagbigay naman si Huang Duanzi ng regalo kay Guan Chao na inilaan sana niya kay Jiang Yi. Napagtanto ni Jiang Yi na ito ang limited edition na SE2 na hinahanap niya. Nang makita ni Zhuang Yuan na hindi niya iyon gusto, sinubukan niyang agawin ang regalo, ngunit hindi pumayag si Mingyu na palitan iyon. Binuksan ni Huang Duanzi ang regalo ni Zhuang Yuan at nakita ang isang mamahaling brand new na relo. Samantala, binigyan ni Mingyu si Jiang Yi ng isang set ng watercolor para sa kanyang hilig sa pagpinta. Binuksan niya ang regalo ng mag-isa at nagpasalamat kay Jiang Yi. Katatapos lang ni Huang Duanzi na palamutsyan ang kanyang silid para salubungin ang bagong taon. Ang kumpanya ni Jiang Yi ay nag-aaral tungkol sa bagong laro na ilalabas. Lahat ay nasiyahan sa mga ideya at mungkahi na iniharap ni Jiang Yi. Nakatanggap siya ng mensahe mula kay Huang Duanzi na nagsabing gusto niyang magpalitan ng regalo sa bagong taon tulad ng dati. Nag-reply si Mingyu na dadalo siya sa salo-salo kasama ang dating grupo ng mga kaibigan. Nagtipon ng 4 at nagbalik tanaw sa kanilang mga alaala at hindi rin nila nakalimutan ang mga regalo noong taong iyon. Sinimulan ni Huang Duanzi ang laro ng bunutan para makita kung sino ang magbibigay ng regalo sa kanya. Si Jiang Yi ay binigyan ni Huang Duanzi ng regalo at isang sulat na naglalaman pa rin ng kanyang hiling para sa kanya. Pinuto ni Zhuang Yuan ang kanilang pag-uusap at humingi ng regalo kay Jiang Yi. Nagulat ang lahat dahil isa itong puzzle ng isang larawan nilang 6 na iginuhit mismo ni Jiang Yi. Nagbigay si Zhuang Yuan ng isang pulseras kay Mingyu na hindi niya nagawang ibigay sa kanya sa loob ng mahigit
10 taon. Nagulat si Mingyu at tinanong kung bakit niya ibinigay ang regalong ito. Noong taon na iyon, malapit na siyang maging mag-aaral sa kolehiyo at balak niyang ibigay ang regalo sa kanya para umamin ng pag-ibig, ngunit nakita niya siyang magkahawak kamay kay Sangnan. Kahit na lumana ang pulseras ngayon, palagi niya itong iningatan at umaasa siyang maibibigay ito sa kanya. Nagpasalamat din siya kay Huang Duanzi dahil salamat sa kanya, narito siya ngayon at nalaman niya ang kahulugan ng pulseras na ito. Nagpalit ng eksena, pinapanood ni Dingye ang nobelang isinulat niya at naaalala si Huang Duanzi. Minsan niyang sinabi na nabasa niya ang lahat ng 3 nobela ni Dingye at napakaganda nito. Habang abala siya sa pagbabasa, biglang dumating si Huang Duanzi para makita siya. Doon, sinabi ni Huang Duanzi na nakita niya na ang nobelang Inner Art ay kahit fiction ay parang siya rin. Lagi niyang iniisip na talagang umiiral ito sa mundo, ngunit hindi pa niya naisusulat. Nagtanong si Dingye kung sinasabi niya ang mga bagay na ito dahil gusto niya siyang interviewin. Agad na umiling si Huang Duanzi at sinabing gusto lang niyang maging kaibigan niya at iyon ang mas mahalaga, at pagkatapos ay inanyayahan siyang kumain. Nagrekomenda siya ng isang sikat na pagkain sa restaurant, ngunit mayroon itong coriander. Dahil sa pagkamuhi sa coriander, sinabi ni Dingye na hindi siya order. Nagpilit si Huang Duanzi at sinabing siya ang kaibigan na makakatulong sa kanyang makakain ng coriander. Ngunit nanatiling matigas si Dingye at ang sagot ay hindi pa rin. Agad na binago ni Huang Duanzi ang paksa at nagtanong kung bakit pinili ni Dingye ang propesyon ng pagiging trooper ng taxi gayong gusto niya ng maraming privacy. Sumagot siya na nagtataksi siya dahil pakiramdam niya ay katulad siya ng isang manonood. Sa tuwing sasakay ang isang pasahero, para itong simula ng isang pelikula ng bawat tao. At ang mga karakter ay may iba't ibang mayaman na mga balangkas na parehong kawili-wili at totoo. At iyon din ang paraan niya upang maging manonood ng buhay na ito. Idinagdag niya na kakaunti ang kanyang kaibigan dahil iniisip niya na kakaunti ang mga taong pareho ng frequency niya. Nang marinig iyon, umorder si Huang Duanzi ng eksaktong pagkain na in-order ni Dingye na medyo nakapagbigay sa kanya ng impresyon. Ngunit bago pa siya makapag-order, nagkataon na nakita ni Huang Duanzi ang ama ni Ye-Fei na pumasok upang kumuha ng pagkaing ihati. Dali-dali siyang tumakbo palabas ngunit nakaalis na ito. Siguro matagal na niya itong hindi nakita si Tiolan dahil noong nag-aaral pa sila ni Ye-Fei, malapit lang ang kanilang mga bahay. Dahil sa ugali ni Tiolan, maraming beses siyang tinulungan ng ama ni Huang Duanzi sa pagbabayad. Ngunit ang masamang ugali ay mahirap baguhin kaya umalis ang ama ni Ye-Fei maraming taon na ang nakalipas. Naalala niya ang panahong iyon kaya nag-text siya sa kaibigan niya kinagabihan para sabihin na nakita niya si Tiolan. At kung makita niya si Tiolan para kay Ye-Fei, tiyak na matutuwa ang kaibigan niya. Nagpalit ng eksena, si Jiang Yi at ang lahat sa kumpanya ay nag-aaral tungkol sa problema na nagiging mapurol ang kanilang laro. Kaya madali itong magbigay ng pagkabagot sa mga manlalaro. Kailangan nilang magbigay ng mga ideya upang ayusin ito. Nag-isip sandali si Jiang Yi at sinabi na ang laro na binuo ng kumpanya ay walang interaksyon. Iminungkahi niya na dapat bigyan ang laro at ang manlalaro ng perspective sa posisyon ng karakter upang makita ng mga manlalaro na sila talaga ang bida. Ang ideyang ito ay parehong maganda at ligtas para sa lahat kaya lubos itong pinuri ng mga kasamahan sa kumpanya. Sa pagkakataong ito, nag-text si Huang Duanzi kay Jiang Yi, inaanyayahan siyang lumabas para kumain. Nakaupo roon, sinabi niya sa kanya na nakita niya ang ama ni Ye-Fei kaninang hapon. Ikinagulat ito ni Jiang Yi dahil Jiangsu ito at hindi nila bayan. Sinabi ni Huang Duanzi na nakita niya ito at gusto niyang mahanap si Tiolan para makita ni Ye-Fei ang kanyang ama. Ngunit naaalala ang masamang alaala ng huling pagkikita kay Tiolan, nag-atubili si Jiang Yi. Noong oras na iyon, dahil sa kanyang masamang ugali, umabot sa puntong hindi na niya kayang bayaran ang kanyang mga utang sa grocery store man lang. Ngunit ang ama ni Huang Duanzi, dahil sa tiwala, ay gustong tulungan si Tiolan kaya isinama niya itong magtrabaho. Ngunit sa huli, sinira niya ang kabutihang loob ng ama ni Huang Duanzi at dahil sa kasakiman, kinuha niya ang bag ng pera sa sasakyan ng ama ni Huang Duanzi at tumakas. Sa balita na naghahanap sina Huang Duanzi, Ye-Fei at Jiang Yi kay Tiolan. Nang makita siyang nag-aayos ng gamit sa kotse para tumakas, tumakbo si Ye-Fei para pigilan siya, ngunit iniwan niya ang lahat at talagang umalis at iniwan ang mag-ina. Iyan ang dahilan kung bakit nag-atubili si Jiang Yi dahil kahit makita pa nila si Tiolan, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Sinabi ni Huang Duanzi na susumbatan niya ito pagkatapos ng maraming taon ng pagtatago. Ngunit kung siya ay may problema, kailangan pa rin nilang tulungan. Pagkatapos ng lahat, ama niya ito. Pumayag si Jiang Yi at sinabing iguguhit niya agad ang larawan ng ama ni Ye-Fei at dadalhin kay Huang Duanzi. Upang maging makatotohanan hanggang maaari, pumunta si Jiang Yi sa bahay ni Huang Duanzi upang iguhit ang larawan ni Tiolan. Ngunit kahit anong pagguhit ang gawin, hindi pa rin masyadong nakita ni Huang Duanzi ang pagkakapareho na ikinawalang bahala ni Jiang Yi. Pagkatapos ng maraming taon na hindi pagkikita, paano pa magiging magkatulad? Pinatibay ni Huang Duanzi ang kanyang kaibigan at sinabing mas mabuti na iyon kaysa wala. Pagkatapos ay sinabi niyang nakita niya si Tiolan sa food court noong nakaraang pagkakataon, kaya pupuntahan nila iyon sandali para maghanap. Nagpaskil sila ng mga flyer sa paligid ng lugar at nagtatanong tungkol sa relasyon nilang dalawa habang naglalakad. Nalaman nilang pareho pa silang walang kasintahan. Pareho silang nagpakita ng isang lihim na pag-asa.
Kinabukasan nagpalit ng eksena at nakita ni Huang Duanzi si Dingye. May isang babae na gustong ipakilala ang anak niya sa kanya. Ngunit nang tanungin ng babae si Dingye kung may bahay na siya, sinabi niya wala pa. Iyon ang katapusan ng pagpapakilala. Lumapit si Huang Duanzi, nakita iyon at tinanong si Dingye kung anong klaseng babae ang gusto niya kung saan wala namang pag-ibig ngayon. Dahil parang isang hamon, sinabi ni Dingye na gagawa siya ng pag-ibig at pagkatapos ay kumuha ng speaker at nagbasa ng isang tula tungkol sa pag-ibig na dinumog ng mga tao para pakinggan. Nang mabasa ang kalahati ng tula, parang tumama ito sa puso at alaala ni Huang Duanzi, kaya kinuha niya ang speaker at binasa ang natitirang bahagi ng tula. Habang nagbabasa, naaalala niya ang kanyang mga taon sa paaralan kasama si Jiang Yi. Lubos siyang naapektuhan kaya nagpalakpakan ang mga manonood. Pagkatapos, naglakad silang dalawa at dumaan sa isang tindahan ng halaman. Nang makita ang isang cactus, gusto ni Huang Duanzi na bilhin iyon dahil ipinapaalala nito ang kanyang cactus na tinatawag na Beach Huyet Kim noong siya ay nasa mataas na paaralan. Agad na nagbayad si Dingye para ibigay ang cactus na ito at sinabing iyon ang bayad sa pagbasa ng kalahati ng tula kanina. Sinabi niya na noong siya ay nasa mataas na paaralan, dahil sa cactus na iyon, nanalo siya sa pustahan sa kanyang matalik na kaibigan kung kaninong halaman ang pinakamatagal na mabuhay. Ang Beach Huyet Kim niya ay sumama rin kay Huang Duanzi sa klase. Palagi itong nasa tabi niya, kaya nang makita niya ang cactus na ito ngayon, gusto niya itong bilhin muli. Nagpalit ng eksena, naglalaro ng sports sina Jiang Yi at Chlo. Magaling ang pagtutulungan nilang dalawa, kaya naging masaya ang exercise nila. Dahil may gusto na talaga si Chlo kay Tian Fifi, siya na ang nag-aya rito na uminom ng ilang shots. Pero sinabi ni Tian Fifi na pwede naman silang uminom sa susunod dahil marami pa siyang kailangang gawin sa bahay. Gayunpaman, naging mapilit pa rin ang kaibigang si Chlo na mayroon siyang maraming ideya na makakatulong sa game na ginagawa nito. Hindi na nakatanggi, inuwi ni Tian Fifi ang kasamahan niya sa trabaho sa bahay niya. Doon, nag-usap sila tungkol sa trabaho at sa mga ideya para sa game na ginagawa ni Tian Fifi. Nagtanong siya kung masyado na ba siyang mayabang dahil hindi pa talaga nagkakasundo ang grupo niya sa opisina. Pero sabi ni Chlo ang inggit ay laging nangyayari sa mga mahuhusay, kaya ang trabaho niya ay gawin lang ng napakahusay ang kanyang trabaho. Bukod pa rito ang mga huling desisyon siya pa rin ang magdedesisyon. Nag-text si Huang Duanzi kasama ang larawan ng isang cactus kay Jiang Yi. Tinanong niya kung may natatandaan ba siyang alaala nila pero si Jiang Yi sa kahangalan ay hindi nakatandaan. Higit pa rito dahil ginugulo siya ni Chlo, ang damdamin nilang dalawa ay naantala. Nang makita ni Huang Duanzi na matagal nagte-text si Jiang Yi, tinawagan niya ang kaibigan. Nang sagutin ni Jiang Yi ang tawag, lumabas si Chlo at tumabi sa kanya na nagpapakita ng pagiging malapit na ikinagulat ni Huang Duanzi dahil sa paglabas ni Chlo sa bahay ni Jiang Yi. Nagpalitan ng ilang pagbati ang dalawa pagkatapos dahil sa hiya, malungkot na pinatay ni Huang Duanzi ang tawag. Napansin ni Jiang Yi na umubo si Huang Duanzi bago patayin ang tawag kaya nag-alala siya at inakala na may sakit ito. Agad niyang pinaalis ng maayos si Chlo pagkatapos ay nagtimpla ng sikretong formula ng inumin para sa sipon at dinala kay Huang Duanzi. Nagulat si Huang Duanzi nang makita ang kaibigan dahil kanina lang nakita pa niya itong kasama ni Chlo. Sinabi ni Jiang Yi na may kailangan siyang puntahan at dumaan lang siya para dalhin ang inuming panlaban sa sipon kay Huang Duanzi. Ininom niya ang buong baso sa isang lagukan pagkatapos ay sinabing hindi siya sinisipon pero dahil masarap ito, inubos niya. Pagkatapos, umalis na siya pero bago umalis, inulit niya ang pangalan ng cactus na nagpasaya sa loob ni Huang Duanzi. Ikinatuwa niya dahil naaalala pa rin niya ang pangalan ng cactus nila noong high school. Palitan ng eksena, pumunta si Jiang Yi upang makipag-usap kay Xiao Yuan. Bagamat magkasama sila sa isang grupo, wala silang pagkakaintindihan. Ito ay nagbigay inis kay Jiang Yi at hindi na niya kayang ipagpatuloy kaya kinausap niya itong kaibigan. Diretso siyang nag-usap at sinabing ayaw niyang maging kaaway ni Numan. Nagbigay siya sa kasamahan niya sa trabaho ng dalawang pagpipilian. Una, panatilihin ang kasalukuyang sitwasyon na bawat isa ay gagawin ng mahusay ang kanyang trabaho at kapag natapos ang lahat ng gawain, si Xiao Yuan ang tatanggap. Pangalawa, pwedeng magbitiw si Xiao Yuan at matatapos pa rin ni Jiang Yi ang trabaho nang wala siya. Pagkatapos magsalita, tumayo siya at umalis. Paglapit kay Chlo, sinabi niya kay Jiang Yi ang tungkol sa napag-usapan nila. Kung papayag lang siyang gamitin ang konsepto ng kwento ng libro na hinihingi ng boss sa laro, mailalabas na agad ang laro. Ngunit sinabi ni Jiang Yi na ayaw niyang isama ang kwento ng ibang tao sa kwento niya, kaya kailangan pa niyang mag-isip. Sinabi ni Chlo na hihintayin niya ang sagot nito at kung pumayag ito ay makikipag-ugnayan siya sa may-ari ng karapatan. Pagkaraan ng ilang araw, nakipagkita si Chlo kay Jiang Yi para sabihin sa kanya ang dalawang balita, isang masama at isang maganda. Ang magandang balita ay ang maze game ni Jiang Yi ay inaprubahan na ng pangkalahatang boss at malapit ng ilabas. Nagpasalamat siya sa tulong nito, ngunit ayaw ni Chlo ng pasasalamat lang. Sinabi niya na gusto niyang kumain kasama si Jiang Yi pero sinabi nitong abala siya kaya inulit niyang makipag-date kay Chlo sa susunod na pagkakataon. Alam ni Chlo na may date si Jiang Yi kay Huang Duanzi kaya hindi siya natuwa. Nagtanong siya kung minsan ay hindi niya naunawaan kung ano ang pag-ibig noong kabataan, kung paanong nabuo ang pagmamahalan sa pang-araw-araw na pagsasama. Sinabi niya na ordinaryong magkaibigan lang sila noong bata pa pero marami na silang pinagdaanang magkasama. Pagkatapos, tinanong niya ang masamang balita na kailangan niyang malaman. Sinabi ni Chlo na ang laro ay may kinalaman sa
nobelang iyon. Kailangan niyang hingin ang pahintulot ng may akda para mabili ang karapatang i-adapt. At ang may akdang ito ay walang iba kundi si Dingye. Pero kasalukuyan siyang tumatanggi na makipagkooperasyon. Nang marinig iyon, sinabi ni Jiang Yi na hahanapin niya ang paraan para malutas ang bagay na ito. Dahil si Huang Duanzi ang tagapagbalita tungkol kay Dingye kamakailan, may kaunting pag-asa siyang hihingi ng tulong dito pati na rin magkaroon ng pagkakataong hilingin ang pakikipagtulungan ni Dingye. Palitan ng eksena, nagpatuloy si Huang Duanzi sa paghahanap sa tatay ni Efei. Pagdating sa isang salon, tiningnan ng babae ang larawan at sinabing baka alam ng nanay niya at sinabihan si Huang Duanzi na maghintay. Lumabas ang may-ari ng salon at tiningnan ang larawan, ngunit sinabing pamilyar sa kanya pero hindi niya matandaan kung sino ang nasa larawan. Sa sandaling iyon, dumating din si Jiang Yi at humingi ng pahintulot sa may-ari ng tindahan na iwan ang larawan ni Tito Lan doon, umaasang may makakita at makikipag-ugnayan. Pero hindi pumayag ang may-ari ng tindahan. Alam nilang kailangan nilang maging matalino, kaya sinabi ni Jiang Yi na kailangan nilang magpagupit kaya nagpakulot sila sa tindahan ng babae. Dahil doon, pumayag ang may-ari ng salon na iwan nila ang karatula para sa paghahanap ng kamag-anak doon. Ngunit ang resulta ng buhok pagkatapos gawin ay hindi ayon sa inaasahan. Nagtinginan silang dalawa habang pauwi at hindi mapigilang tumawa. Bukod pa rito, nagpalitrato pa sila ng magkasama bilang alaala. Habang naglalakad pa uwi, nag-usap silang dalawa at sinabi rin ni Jiang Yi ang nasa loob niya tungkol sa pakikipagtulungan kay Dingye. Hula ni Huang Duanzi na iyon ay ang maze novel dahil nakita niya na ang kwento doon ay napakagaling para gawing laro. Tinanong ni Huang Duanzi kung napakahalaga ba ang proyektong ito sa kaibigan niya. Tumango si Jiang Yi at sinabing kung magtagumpay ito na ang laro na gawa niya lang. Nang marinig iyon, sinabi ni Huang Duanzi na tutulungan niya ito ng buong puso. Nang malaman niyang nagtrabaho siya bilang waiter, dinala niya si Jiang Yi doon para makita si Dingye. Ngunit kabaligtaran sa pagiging palakaibigan ni Jiang Yi na gustong makipagtulungan, ipinakita ni Dingye ang kanyang malamig na anyo at ayaw makipag-usap. Pinayuhan ni Huang Duanzi ang kaibigan na huwag panghinaan ng loob at ipagpatuloy ang paghikayat. Para matulungan si Jiang Yi na makakuha ng kasunduan kay Dingye, sinabi niya rito na isusuko niya ang interview kung papayag si Dingye na tulungan si Jiang Yi. Mukhang ayaw sumuko ni Dingye sa interview pero dahil nangako na si Huang Duanzi, pumayag siya. Ngunit dahil dito, pinagalitan si Huang Duanzi ng pangkalahatang boss dahil sa hindi pagkolekta ng maraming impormasyon tungkol kay Dingye na siya niyang pinamamahalaan. Kahit ang application para sa pag-i-extend ng kontrata ay binalik ng boss niya dahil inisip nitong hindi na epektibo ang trabaho ni Huang Duanzi. Sa sandaling iyon, pumasok si Ran at ginamit ang kanyang mga salita para ipagtanggol si Huang Duanzi. Nagbigay siya ng mga patunay na ang dating API topic ay lubos na pinahahalagahan sa loob ng kumpanya. Nagtagumpay ang bagay na ito dahil sa tumpak na pagkolekta ng impormasyon at ang gumawa niyon ay si Huang Duanzi. Dahil din dito, sinabi ng pangkalahatang boss na ipapasa niya kay Ran ang desisyon sa mga tauhan para sa segment na ito. Agad siyang nagtanong kay Huang Duanzi kung gusto niyang palitan si Ran sa pagiging miyembro ng grupo na namamahala sa pagpili ng topic. Dagdag pa, si Ran ay isa ng ina kaya ang mga bagay na ito ay mas mabuting ipaubaya sa mga bata tulad ni Huang Duanzi. Nang marinig ang mga salitang iyon, agad na pumayag si Huang Duanzi. Pagkaraan ng ilang araw, tumawag ang may-ari ng salon kay Huang Duanzi at sinabing may balita na tungkol kay Tito Lan. Agad siyang pumunta doon at tinawagan si Jiang Yi para samahan siya sa inuupahang bahay ng tatay ni Efei. Ngunit pagdating doon, sinabi ng may-ari ng bahay na umalis na ito ilang araw na ang nakakaraan. Sinabi niya kay Huang Duanzi na mahirap din ang sitwasyon ni Tito Lan. Ang upa ay laging nahuhuli at hindi siya gumagamit ng telepono o bank account man lang. Nang makita ang mga balat ng pagkain sa istante, lalong naging sigurado si Huang Duanzi na si Tito Lan iyon dahil paborito niyang snack iyon. Umalis silang dalawa pero pinayuhan ni Jiang Yi si Huang Duanzi na tumigil na sa paghahanap. Sa tingin niya, kahit mahanap pa nila si Tito Lan, hindi sigurado kung gusto ni Efei na makita ang kanyang tatay. Bukod pa rito, may kanya-kanya na silang buhay at malamang na ayaw ni Tito Lan na gambalain sila. Nagalit si Huang Duanzi dahil ang ginagawa niya ay pinapayuhan siyang itigil ni Jiang Yi. Sinabi niya na pangarap ni Efei na makita ang kanyang tatay, kaya kahit sumuko pa si Jiang Yi, magpapatuloy pa rin siya. Pagkatapos magsalita, umalis na rin si Huang Duanzi. Ngunit pagdating sa bahay, nakatanggap siya ng text mula kay Efei na nagsasabing lubos siyang nagpapasalamat sa ginagawa ni Huang Duanzi. Pero sa oras na ito, higit kaninuman, sinabi ni Efei na mas mabuting itigil na muna ang paghahanap sa kanyang tatay dahil naiintindihan niya na siguro may sariling dahilan ang kanyang tatay kung bakit hindi ito makipagkita sa kanya. Ang text ni Efei at ang sinabi ni Jiang Yi kaninang umaga ay malamang nagpabago sa pananaw ni Huang Duanzi sa oras na ito. Palitan ng eksena, para sa topic ng dating API ng kumpanya, inayos ng kumpanya na makipagkita si Huang Duanzi sa isang lalaki para manood ng scene. Nagkataon, pumunta rin si Dingye doon para manood ng scene at hindi pa dumarating ang inayos ng kumpanya. Tiningnan ni Dingye ang movie ticket ni Huang Duanzi na katulad ng gusto niyang panoorin, kaya inayan niya itong manood kasama niya. Pagkatapos manood ng scene, sinabi ni Huang Duanzi na gusto niyang makipagkita kay Dingye para magpasalamat dito dahil pumayag siyang makipagtulungan sa kumpanya ni Jiang Yi.
Yi. Nang marinig iyon, naintindihan ni Dingye na napakahalaga ng lalaking iyon sa puso niya. Sinabi niya na ayusin nila ang schedule ng pagpupulong nila pero kailangan kasama si Huang Duanzi. Agad siyang pumayag at nagpaalam na silang dalawa. Saktong tumawag ang broker kay Dingye at tinanong ang dahilan kung bakit hindi siya dumating sa appointment. Kaya pala, ang taong idinadate na inayos ng kumpanya ni Huang Duanzi para sa kanya ay si Dingye pala. Pagdating sa bahay, tinawagan ni Huang Duanzi si Jiang Yi para ibalita ang magandang balita na naayos na niya ang pakikipagkita kay Dingye para dito. Pagkatapos, humingi siya ng tawad kay Jiang Yi sa mga sinabi niya noong nakaraang araw at sinabi rin niya na ayaw na ni Fei na hanapin pa si Tito Lan. Si Jiang Yi naman sa sandaling iyon, nang marinig na nanood ng scene si Huang Duanzi kasama si Dingye ay medyo nagselos. Panay ang tanong niya kay Huang Duanzi kung bakit sila nagkita, baka daw nagda-date sila, kaya naamoy ni Huang Duanzi ang pagkaselos. Ngunit nahihiyang itinanggi ni Jiang Yi at binaba ang telepono. Kinabukasan, nag-set ng meeting ang kumpanya ng game ni Jiang Yi, si Dingye at si Huang Duanzi. Doon, sinabi ni Dingye na ang kondisyon niya para pumayag siyang makipagtulungan ay si Huang Duanzi ang maging kinatawan niya. Pagkatapos mag-usap, gusto ni Jiang Yi na tanungin si Dingye tungkol sa pinakasentro ng kwento upang mas maging malapit sa orihinal ang lahat kapag ginawa itong game. Ngunit tumingin lang si Dingye kay Huang Duanzi at hiniling na siya ang magbuod para sa kanya. Lalo itong nagpalala sa pagkainis ng dalawa. Kung hindi dahil sa meeting na ito, malamang na nag-away na sila. Doon, labis na pinuri ni Dingye si Huang Duanzi dahil mayroon siyang mga mambabasa na tulad nito na nakakaintindi sa gawa niya. Nang matapos ang meeting, hinabol ni Huang Duanzi si Dingye at isinauli ang jacket na ibinigay nito sa kanya noong nanonood sila ng scene. Sinabi ni Dingye na simula ngayon, siya na ang kinatawan niya kaya kailangan niya itong mas maintindihan at dinala siya sa isang lugar. Dinala ni Dingye si Huang Duanzi sa amusement park at roller coaster at sinabing gusto niya itong yayain na subukan ang laro na ito pero tumanggi si Huang Duanzi at sinabing hindi siya naglalaro ng larong ito. Naalala niya noong una silang nagkita, siya at ang kanyang mga matatalik na kaibigan ay naglaro sa amusement park na ito pero dahil sa takot hindi siya naglakas loob na sumakay sa roller coaster. Dahil dito, nagpa siya rin si Jiang Yi na hindi na sumakay at manatili na lang kasama si Huang Duanzi at maglaro ng iba. Lubos itong nagpasaya sa kanya. Sinabi ni Jiang Yi noon na hihintayin niyang mawala ang takot ni Huang Duanzi at sasamahan siyang maglaro ng roller coaster. Iyan din ang dahilan kung bakit, bukod sa takot, tumanggi si Huang Duanzi kay Dingye dahil gusto niyang makalaro si Jiang Yi. Pero nagpumilit si Dingye na samahan siya ni Huang Duanzi at sinabing tutulungan niya itong malampasan ang takot. Ngunit pagkatapos maglaro, si Dingye naman ang natakot. Habang nakaupo sila, nagkwento si Dingye na ang pagsakay sa roller coaster ay nasa listahan ng mga bagay na kinatatakutan niya pero gusto niyang gawin. At ang listahan na ito, gusto niyang magawa ang mas marami hanggang maaari bago siya tumanda. Nagkwento rin si Huang Duanzi na noong bata pa siya, nang binabasa niya ang nobela ni Dingye, lagi siyang nangangarap na makita ito. At ngayon, natupad na ang nais niyang iyon, kaya naniniwala siyang matutupad din agad ang mga hinahangad ni Dingye. At para ipahayag ang damdamin ng isang kaibigan, sinabi pa ni Huang Duanzi na labis din siyang nasasabik sa mga hinaharap na hangarin ni Dingye. Kaya naman, gusto niyang yayain siya nito sa mga susunod na pagkakataon upang makasama niya itong maranasan ang mga bagong bagay. Palitan ng eksena, kinabukasan, magkasamang nag-usap sina Huang Duanzi at Jiang Yi tungkol sa game at sa nobela ni Dingye para pagsamahin ang mga ito. Detalyado ang kanyang paghahanda para tulungan si Jiang Yi, ngunit ang inaalala nito ay kung saan sila nagpunta ni Dingye kahapon. Nang marinig na sumakay si Huang Duanzi sa roller coaster kasama si Dingye, labis na nainis si Jiang Yi. Sinabi niya na nag-usap silang sabay na susubukan iyon sa unang pagkakataon kapag naglakas loob na si Huang Duanzi na sumakay, ngunit ngayon ay sumama na siya sa iba. Sinabi ni Jiang Yi na labis na siyang nagmamalasakit kay Dingye nang hindi iniisip ang kanyang damdamin. Dahil sa inis, umalis siya nang walang sinasabi. Habang pauwi na si Jiang Yi, nakatanggap siya ng tawag mula kay Zhuang Yuan. Pumunta siya doon para tingnan ang kalagayan ng matalik niyang kaibigan. Sinabi ni Zhuang Yuan na hindi na siya tumutuloy sa dorm, kaya lumipat siya dito pansamantala, ngunit nagsinungaling siya sa kanyang ina na kasama niya si Jiang Yi. Kaya gusto niyang humingi ng pabor sa kaibigan na kumuha ng ilang larawan para mapanatag ang loob ng kanyang ina. Nang makita ni Jiang Yi ang sitwasyon ng kanyang matalik na kaibigan, sinabi niya kay Zhuang Yuan na lumipat ito sa bahay niya. Sinabi niya na marami rin siyang naging utang na loob kay Zhuang Yuan noon, kaya hindi na kailangang mahiya, pero kailangan lang niyang magtago ng isang sikreto. At ang sikreto na ito ay ang apartment ni Jiang Yi ay nakatunghay sa apartment ni Huang Duanzi. Naintindihan ni Zhuang Yuan na matagal ng lihim na umiibig ang kaibigan niya kay Huang Duanzi. Doon, nagkaroon ng pag-uusap ang dalawang lalaki. Sinabi ni Jiang Yi na sa loob ng maraming taon, naramdaman niya na sila ni Huang Duanzi ay parang dalawang planeta na hindi magkapareho ang orbit. Totoo na maaari silang magkasama, ngunit hindi na sila maaaring maging mas malapit pa. Sinabi ni Zhuang Yuan kay Jiang Yi na kung gusto nilang maging mas malapit, baguhin niya ang bilis ng pag-ikot niya para maging mas malapit kay Huang Duanzi. Kung hindi, mawawala silang dalawa. Para ipagdiwang ang pananatili ni Zhuang Yuan kasama niya, bumili silang dalawa ng beer para mag-celebrate. Samantala, sa panig ni Huang Duanzi, para maisakatuparan ang mga susunod na plano ni Dingye, sinamahan niya itong pumunta sa aquarium para tingnan ang mga isda. Pagdating doon, tila laging lumilitaw sa isip niya ang alaala niya at ni Jiang Yi at napangiti siya. Alam niya na ang damdamin ni Huang Duanzi ay marahil ay para rin kay Jiang
Jiangyi, ngunit ang lahat ay hindi umaayon. Pagkatapos tingnan ang aquarium, umuwi na silang dalawa at nagkataon namang nakita sila ni Zhuang Yuan at Jiangyi na nag-uusap habang pabalik mula sa pamimili ng beer. Malungkot si Jiangyi at umakyat sa kwarto ng walang imik. Sunod-sunod siyang uminom ng lata ng beer nang hindi nagsasalita. Ang pagdiriwang ay biglang naging kalungkutan ng lalaking umiibig. Palitan ng eksena, kinabukasan, gumagawa ng desis si Zhuang Yuan, ngunit nakita niyang magulo ang bahay, kaya nilinis niya ito para kay Jiangyi. Nagkataon, habang nagliligpit ng damit, binuksan niya ang aparador at nakita niya ang payong na ibinigay ng kaibigan niya kay Huang Duanzi noon na narito pa rin. Ang payong na ito ay pinaghirapan ni Jiangyi na iguhit para ibigay kay Huang Duanzi. Makalipas ang ilang sandali, umuwi na si Jiangyi at nang makita niyang malinis ang bahay, nagpasalamat siya sa kaibigan niya sa pagtulong. Sinabi ni Zhuang Yuan na niligpit na niya ang lahat ng mga gamit sa aparador na hindi na ginagamit at tinapon niya para kay Jiangyi. Nang marinig iyon, nagmamadaling binuksan ni Jiangyi ang aparador para hanapin ang payong. Umiti si Zhuang Yuan at sinabing hindi niya tinapon ang payong na alaala na iyon, kaya huwag mag-alala si Jiangyi. Nagtataka si Zhuang Yuan kung bakit kinuha ulit ni Jiangyi ang payong na ito kahit ibinigay na niya kay Huang Duanzi. Noong nakaraan, ginulo niya ang buong bahay niya sa paghahanap sa payong na ito. Ngunit hindi sinagot ni Jiangyi ang tanong na iyon at sinabing gusto niyang humingi ng payo kay Zhuang Yuan. Tinanong niya ang kaibigan kung sino ang pipiliin niya sa pagitan ng isang taong iniidolo niya noong bata pa at isang taong matalik na kaibigan niya mula pagkabata. Sinabi ni Zhuang Yuan na tiyak na ang kaibigan niya. Marami ang idolo, ngunit isa lamang ang tunay na kaibigan. Nang nakikinig si Jiangyi na naguguluhan, tinawag siya ni Huang Duanzi para magkita sila. Habang umiinom ng tubig, umiti siya at sinabing masaya siyang nakita siyang muli. Pagkatapos, diretsahan niyang ibinahagi ang tungkol sa kanya at kay Dingye. Sinabi niya na magkaibigan lang sila ni Dingye at dahil idolo niya si Dingye noong bata pa siya, minsan ay labis siyang nagpapakita ng emosyon. Tungkol naman sa damdamin niya at ni Dingye, sinabi ni Huang Duanzi na maaari lang silang maging magkaibigan. Nang malinaw na ang tungkol sa pag-ibig, sinabi ni Huang Duanzi na uwi na siya sa probinsya para bisitahin ang kanyang lola, kaya inaya niya si Jiangyi na sumama. Balita na sunod-sunod na magandang balita, agad na pumayag si Jiangyi na sumama sa kanya sa probinsya ng ilang araw. Pagdating doon, tuwang-tuwa ang lola ni Huang Duanzi nang makita ang apo at si Jiangyi, kaya niyakap niya silang dalawa ng mahigpit. Habang nakaupo, sinabi ng lola na labis niyang namiss ang kanyang apo. Bukod pa rito, natutuwa rin siyang makita ang pagmamahala ng dalawa mula pagkabata hanggang ngayon na laging magkasama. Pagkatapos, nagkwento siya tungkol sa problema ni Yang Fan at Guan Chao. Alam ni Huang Duanzi na may kinalaman iyon kay Ye Fei, kaya nagmamadali siyang nagmaneho para hanapin si Guan Chao para kausapin. Nagtanong siya sa kaibigan niya tungkol sa nangyayari sa kanilang dalawa. Sinabi ni Guan Chao na minsan ay nakakaramdam siya ng pagkakasala kay Yang Fan dahil naaalala pa rin niya si Ye Fei. Kahit na ikinasal na siya kay Yang Fan, ang alaala ni Ye Fei ay paminsan-minsan ay lumilitaw pa rin sa kanyang isipan. Nag-usap silang tatlo para gumaan ang pakiramdam ni Guan Chao. Pagkatapos uminom ng ilang bote, lasing na lasing si Jiangyi at humilig sa balikat ni Huang Duanzi. Dahil hindi niya mahanap ang iin niya, hindi siya makapagrenta ng iin para kay Jiangyi. Kaya, kailangan niyang dalhin ang kaibigan niya sa bahay niya para pansamantalang magpahinga. Sa kalasingan niya, tila nag-iba si Jiangyi at sumigaw na gusto niyang kumain ng noodles. Para masunod ang kaibigan, sinabi ni Huang Duanzi na ipagluluto niya ito. Pagkagising at kumakain ng noodles, medyo gising na si Jiangyi. Sinabi niya na mas masarap ang noodles na ito kaysa dati dahil si Huang Duanzi ang nagluto. Palitan ng eksena, kinabukasan, naglalakad si Jiangyi sa paligid ng mga palatandaan para magpicture. Mga bagay na dating pamilyar sa grupo nila. Nang makita niya si Guan Chao na nagbabasketball, hinamon niya ang kaibigan ng ilang laro. Kasabay nito, pumunta si Huang Duanzi para hanapin si Yang Fan para yayain itong maglakad at mag-usap. Magkasama silang naglalakad at nag-uusap at sinabi ni Huang Duanzi na hindi siya pumunta para kumbinsihin ang kaibigan na bumalik kay Guan Chao, kundi para lang magpasalamat. Nagpasalamat si Huang Duanzi sa kaibigan dahil sa pag-aalaga sa lola niya. Si Yang Fan naman sa pagkakataong ito ay gumaan ang loob at nakipag-usap kay Huang Duanzi. Sinabi niya na gusto niyang pakasalan si Guan Chao dahil sa pagiging tapat at seryoso nito. Ngunit pakiramdam ni Yang Fan ay isang bahagi ng buhay ni Guan Chao na hindi pa niya naaabot. Ito ay parang isang puzzle piece na hindi mahanap ni Yang Fan. Nang marinig iyon, sinabi ni Huang Duanzi na tiyak na may bahagi rin ni Yang Fan sa natitirang mga bahagi ng buhay ni Guan Chao. Sinabi niya na bagamat lumaki siyang kasama si Guan Chao, hindi niya kailanman sinamahan o pinrotektahan ang kaibigan. Ang mali ay mananatiling mali kaya huwag na raw mag-isip ng labis si Yang Fan. Ang masayang pag-uusap nilang dalawa ay nakatulong upang gumaan ang pakiramdam ni Yang Fan. At hindi naman, sina Jiangyi at Guan Chao ay nagtapos na sa paglalaro ng basketball at naglakad pa uwi ng magkasama. Nagkataon na nakasalubong nila si Yang Fan at si Huang Duanzi ay alam ang intensyon ni Yang Fan at pumasok sa pag-urong upang sila ay makapag-usap ng pribado. Habang pauwi silang magkasama, sinabi ni Guan Chao na mali siyang hinayaang lumabas ang larawan nila ni Ye Fei sa kanilang bahay. Tinanggap ang paghingi ng paumanhin ni Guan Chao. Sinabi ni Yang Fan na naiintindihan din niya ito para sa kanya. Ngunit ang nakaraan ay nakaraan at pareho silang nagsisikap para sa kanilang kinabukasan. Sa pamamagitan nito, ang pag-ibig ng dalawa ay muling pinagsama. Tapos na ang misyon at umuwi si Jiangyi kasama si Huang Duanzi upang kumain ng hapunan sa kanyang bahay.
Doon sila nag-usap at nalaman ni Jiang Yi na wala pa siyang kasintahan. Ang ina ni Huang Duanzi ay mabilis na nagbalak na pagparesin ang dalawa. Ito mismo ang nais ni Jiang Yi. Ngunit sa sandaling ito, tumawag si Chloe. Gusto niya ng paliwanag tungkol sa nalalapit na laro. Ang karakter na isang matandang lalaki ay naging isang high school na estudyante. Sinabi ni Chloe na alam niyang si Huang Duanzi iyon, ngunit ang katotohanan na inilagay ni Jiang Yi ang karakter na ito sa laro ay talagang labis. Sinabi niyang aayusin niya ito sa lalong madaling panahon. At si Chloe ay agad siyang inanyayahan na dumating upang magpaliwanag sa kanya at sa kanyang boss. Nang matapos na ang lahat, kinabukasan ay bumalik na sila sa lungsod. Pagdating upang makita sina Chloe at si Higaw sa pulong, hindi sumang-ayon si Jiang Yi sa kanilang plano. Gusto ni si Higaw na palitan ang babaeng high school na karakter ng isang babaeng espesyal na ahente, kaya hindi niya ito ginusto. Sinabi niya na siya ang nag-develop ng larong ito, kaya mas alam niya kung anong uri ng karakter ang angkop para sa larong ito. Ang gusto nila ay ang kanyang pagsunod at pilitin siyang baguhin ito sa ibang laro. Sa galit, umalis siya at sinabing hindi na siya magtatrabaho para sa kanila. Upang kumbinsihin siya sa bagay na ito, humingi ng tulong si Chloe kay Huang Duanzi upang payuhan si Jiang Yi upang makapag-isip siyang muli. Ngunit pagdating niya, nakita niya si Chloe na humalik sa pisngi ni Jiang Yi. Sa pagkakita nito, umalis kaagad si Huang Duanzi. Hindi nakapagpaliwanag, si Jiang Yi ay mabilis na tumakbo upang sundan siya, ngunit huli na. Malungkot siyang umuwi, hindi niya sinagot ang tawag ni Jiang Yi at tumawag kay Dingye para iayain siyang magkaraoke upang magpalipas ng kalungkutan. Nakikita si Huang Duanzi na ganito, alam niyang malungkot siya tungkol sa pag-ibig. Pinabayaan niya itong kumanta hanggang sa gusto niya, uminom hanggang sa malasing, at pagkatapos ay nakinig sa kanyang mga hinaing. Sinabi ni Dingye na subukan ni Huang Duanzi na maging matapang at umamin ng pag-ibig kay Jiang Yi. Ngunit sinabi niya na wala siyang sapat na kumpiyansa. Natatakot si Huang Duanzi na kung umamin siya at tinanggihan, hindi na sila magiging magkaibigan. Higit pa rito, natatakot din siya na may gusto si Jiang Yi sa ibang babae kaya hindi siya naglakas loob na umamin. Pagkatapos kumanta, inihatid siya ni Dingye upang magpahinga. Kahit nalasing, hindi pa rin nakalimutan ni Huang Duanzi na pasalamatan si Dingye sa pagiging kasama niya ngayon at sinabi na tutuparin din niya ang huling hiling nito. Sa kabilang banda, nang hindi sinasagot ni Huang Duanzi ang tawag niya, humiram si Jiang Yi ng telepono kay Zhuang Yuan para tumawag. Nang makita na sinagot ni Huang Duanzi ang tawag at lasing na lasing, nag-alala si Jiang Yi at dali-daling pumunta, kaya nagtaka si Huang Duanzi dahil sa sobrang bilis ng pagpunta niya. Malinaw na hindi sila magkalapit, ngunit ang kaibigan niya ay napakabilis dumating. Ngunit nagsinungaling si Jiang Yi na mayroon siyang ginagawa at dumaan kaya pumunta siya. Pagkatapos magsalita, sinubukan niyang tingnan kung ano ang nangyayari kay Huang Duanzi, ngunit sa sobrang kalasingan, inakala siyang masamang tao at binigyan niya si Jiang Yi ng kaunting lugaw na may sibuyas. Nang magising siya, humingi siya ng paumanhin kay Jiang Yi dahil sa maling pag-aakala sa kanya. Doon ipinaliwanag ni Jiang Yi ang nangyari sa kanya at kay Chloe kaninang umaga. Sinabi niyang hindi siya nakaiwas at tumakbo palabas para magpaliwanag pero wala na siya doon. Kaya ang gusot sa pagitan nilang dalawa ay naresolba. Ngunit tila ang lahat ay mapupunta sa tamang direksyon para sa kanilang pag-ibig na mamulaklak sa lalong madaling panahon. Kinabukasan, naglakas loob si Jiang Yi na imbitahan si Huang Duanzi na kumain. Pareho silang nasasabik na makita ang taong mahal nila. Dumating muna si Jiang Yi, nakasuot ng maganda at naghihintay kay Huang Duanzi. Dala pa niya ang lumang payong mula noon. Sa sandaling aalis na siya, dumating si Dingye at sinabing gusto niya siyang dalhin sa isang lugar. Bago pa siya makapagsabi na mayroon siyang kadate, isinakay na siya nito sa kotse at umalis ng mabilis. Dinala ni Dingye si Huang Duanzi sa bundok at sinabing ang huli niyang hiling ay panoorin ang pagsikat ng araw. Nang marinig ito, sinabi ni Huang Duanzi na mayroon siyang kadate at gusto niyang umuwi, ngunit sinabi ni Dingye na kailangan niyang tuparin ang kanyang pangako sa kanya. Si Jiang Yi ay naghintay kay Huang Duanzi sa restaurant hanggang sa wala ng customer. Sinubukan niyang tawagan ito, ngunit mahina ang signal, kaya nalaman lang ni Jiang Yi na si Huang Duanzi ay kasama ni Dingye at nasa bundok. Ang kalungkutan ay muling bumalot sa kanya. Dalawang tao sa dalawang magkaibang lugar, ngunit ang kanilang mga iniisip ay nag-aalala sa isa't-isa nang hindi alam kung ano ang gagawin. Nang dumating na ang oras, nag-usap si Huang Duanzi at si Dingye habang naghihintay ng pagsikat ng araw sa tuktok ng bundok upang matupad ang hiling sa kanyang listahan. Ang sandali ng pagsikat ng araw ay ang oras din na natupad ang hiling ni Dingye, kasabay ng pasasalamat para kay Huang Duanzi. Nagbago ang tagpo, sina Jiang Yi at Zhuang Yuan ay nag-almusal at nag-usap. Pinagmalaki ng kanyang kaibigan kay Jiang Yi na siya ay mag-i-internship para sa thesis na ito at ang kumpanya na pupuntahan niya ay kung saan nagtatrabaho si Mingyu. Hindi na madalas magkita ang grupo ng magkakaibigan pagkatapos ng maraming taon, kaya sinabi niyang hindi niya sasabihin kay Mingyu dahil baka mailang siya. Pagkatapos, umalis na si Zhuang Yuan habang si Jiang Yi naman ay nasa bahay at nakita si Huang Duanzi na nakauwi na. Ngunit kahit anong tawag ni Huang Duanzi, hindi niya ito sinasagot at wala rin siya sa kumpanya. Wala nang magawa, pumunta si Huang Duanzi kay Zhuang Yuan para tanungin kung nasaan si Jiang Yi.
Ngunit kahit si Zhuang Yuan ay hindi makontak at hindi niya masabi na magkasama sila. Nag-usap sina Zhuang Yuan at Huang Duanzi tungkol sa mga nakaraang taon ng kanilang grupo. Sinabi niya na hindi niya pa rin maintindihan kung bakit sila nagkakaibigan noon ni Jiang Yi, ngunit hinayaan niya itong umalis sa ibang bansa. Sinabi ni Huang Duanzi na ito rin ay para sa kinabukasan at pangarap ni Jiang Yi na maging isang game designer. Iyon din ang dahilan kung bakit sinadya niyang kausapin si Zhuang Yuan noon at ginamit siyang kunwari ay kasintahan niya para makita ni Jiang Yi. Sa puntong iyon, napagtanto ni Zhuang Yuan na nilinlang siya ni Huang Duanzi noong taon na iyon nang hindi niya nalalaman. Dahil takot na mamisinterpret, nagmadali ang kaibigan na makipag-ugnayan kay Jiang Yi at sinabi pa kay Huang Duanzi na ipaliwanag ng malinaw. Ayaw ni Zhuang Yuan na malinlang at mamisinterpret. Nakipagkita siya kay Jiang Yi sa isang coffee shop, ngunit si Zhuang Yuan ang pinakanahirapan. Dahil siya ang tagapamagitan na tumawag kay Jiang Yi, kahit magkaharap sila, nagpapasa pa rin sila ng mensahe kay Zhuang Yuan para sabihin. Sa huli, hindi na nakatiis si Zhuang Yuan at pinutol ang usapan nila at sinabi kay Huang Duanzi na may gusto siyang sabihin. Ipinaliwanag niya ang nangyari noong nakaraang araw upang mabawasan ang galit ni Jiang Yi, ngunit tila hindi ito naging epektibo. Sa totoo lang, tama lang naman, ang taong mahal niya ay nanonood ng pagsikat ng araw sa bundok kasama ang ibang lalaki, paano hindi magsiselos ang sinuman. Sa nakita ni Zhuang Yuan na tensyonado ang sitwasyon, binago niya ang usapan at sinabi ang tungkol sa pagiging third party niya sa relasyon nilang dalawa. Ngunit nagulat sina Zhuang Yuan at Huang Duanzi nang sinabi ni Jiang Yi na alam na niya ito. Idinagdag pa niya na sa loob ng maraming taon, kahit alam niya, hindi pa rin siya nakipag-usap sa kanya. Dahil galit siya sa paraan ng pagpapaalam niya sa kanya. Sa loob ng 12 taon, ngayon lang niya nakita at nakausap ulit si Huang Duanzi dahil hindi pa rin nawawala ang galit sa kanyang puso. Ang pangako ni Huang Duanzi noon na palaging sasama kay Jiang Yi at magiging buntot niya ay hindi natupad. Pagkatapos magsalita, tumayo siya at umalis, nag-iwan ng kalungkutan at maraming tanong sa puso ni Huang Duanzi. Hindi sumuko, kinabukasan, sa ngalan ng pagiging kinatawan ni Dingye, dumating si Huang Duanzi upang makipagpulong sa lahat sa kumpanya ni Jiang Yi. Pagkatapos magpulong at mailabas ang mga ideya, nag-imbita ulit siyang makipag-usap pa kay Jiang Yi. Humingi siya ng paumanhin sa nangyari noong nakaraang araw na nakasakit sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niyang talagang aksidente lang ang nangyari noong araw na iyon. Nangako si Huang Duanzi na babawi siya kay Jiang Yi sa susunod. Dahil sa nakaraan, masayang pinatawad ni Jiang Yi si Huang Duanzi dahil sa kanyang katapatan. Ang mga lumang drawing na ibinigay ni Jiang Yi kay Huang Duanzi ay dinala rin niya at nagpasalamat sa kanya. Para kay Huang Duanzi, napakaganda ng mga drawing na ito. Kahit na ang drawing ay 12 taon na ang nakalipas at nagkataon na sa isang pagkakataon, nang aksidenteng bumagsak ang globe, nalaman niya na ang mga drawing na ito ay nakatago doon. Nang makita ang mga drawing na ito, si Jiang Yi ay masaya rin dahil naibigay niya ito sa taong kailangan niya. Nagbago ang tagpo, pagkatapos ng internship, si Zhuang Yuan ay inimbitahan para sa isang interview sa kumpanya ni Ming Yu. Ang nag-interview sa kanya ay si Gu Kai, nakasintahan ni Ming Yu ngayon. Tiningnan ang profile ni Zhuang Yuan, masaya siyang tinanggap nito para magtrabaho. Sa puntong ito, sinabi lang ni Gu Kai na alam niyang kaibigan ni Ming Yu si Zhuang Yuan. Kaya gusto niyang humingi ng pabor kay Zhuang Yuan at sinabing ito lang ang tanging bagay na matutulungan siya ni Zhuang Yuan. Ang pabor na hinihingi niya kay Zhuang Yuan ay ang yayain si Ming Yu kasama sina Huang Duanzi at Jiang Yi sa isang kainan. Nagulat ang lahat at hindi maintindihan kung ano ang nangyayari nang lumabas si Gu Kai at nagtapat ng pag-ibig kay Ming Yu. Sa nakita ito, ang puso ni Zhuang Yuan ay tila namatay nang ang taong lihim niyang minamahal sa loob ng maraming taon ay inaalok ng kasal ng iba. Si Ming Yu ay nahihiyaring tumingin kay Zhuang Yuan. Ngunit ang mga bagay na nakalipas ay hindi na maibabalik kaya tinanggap ni Ming Yu ang pagtatapat ni Gu Kai. Pagkatapos ng malungkot na pagkikita, si Huang Duanzi, si Jiang Yi at si Zhuang Yuan ay nagpunta sa tabing dagat upang uminom ng ilang lata ng beer. Naiintindihan nila na mayroon pa ring damdamin si Zhuang Yuan para kay Ming Yu kaya sinamahan nila siya upang aliwin ang kanilang kaibigan. Pagkatapos ng matinding pag-uusap, inihatid ni Jiang Yi si Zhuang Yuan pauwi para magpahinga. Sa gitna ng kalasingan, sinabi ni Zhuang Yuan kay Jiang Yi na dahil hindi sila nagkatuluyan, ayaw niyang mangyari rin iyon kay Jiang Yi. Sa pag-iisip sa sinabing ito, kinabukasan, sinundo ni Jiang Yi si Huang Duanzi at inimbitahan itong manood ng scene. Bukod pa rito, binayaran pa niya ang buong sinehan, talagang kamangha-mangha. Pagkatapos ng pelikula, ang lahat ay normal hanggang sa inilabas ni Jiang Yi ang payong na may hugis balyena na iginuhit niya para kay Huang Duanzi noong nakaraan. Akala ni Huang Duanzi na nawala na ang payong na ito, kaya labis siyang naantig nang makita itong muli. Pauwi na sila, bilang ganti sa araw na ito, inimbitahan ni Huang Duanzi si Jiang Yi na kumain ng hapunan. Sa ganoong magandang pagkakataon, paano tatanggi si Jiang Yi kaya dali-dali siyang pumayat. Ngunit habang naghahanda, hindi niya alam kung ano ang isusuot kaya tumawag siya kay Ming Yu para humingi ng tulong. Pagkatapos magbigay ng payo, umalis din si Ming Yu para iwanan si Huang Duanzi na gawin ang kanyang bahagi sa pagtanggap kay Jiang Yi. Ang lahat ay mukhang napaka-profesional na parabang napakahusay magluto ni Huang Duanzi. Ang resulta, pareho silang kumain ng noodles, habang sa mesa,
ay may tumpok ng mga pagkain na nasunog. Habang kumakain, pareho silang nagbalik-tanaw sa mga alaala nilang dalawa noong nakaraan. Pareho nilang naisip na ang kanilang kabataan noon, dahil gusto nilang maging mabuti sa isa't isa, ay nagdulot ng pagkawala nila sa isa't isa. Ang pinakamahalagang sandali ay dumating na. Si Jiang Yi ay magtatapat na ng pag-ibig kay Huang Duanzi nang muling sumingit si Chlo at tumawag na kailangan niyang pumunta agad sa kumpanya. Kaya ipinagpaliban muli ang lahat at nagmadaling pumunta si Jiang Yi sa kumpanya. Pagdating doon, sinabi ni Chlo na nalaman ng lupon ng mga direktor na mayroong naka-encrypt na file sa laro na ginagawa ni Jiang Yi. Kaya iyon ang dahilan kung bakit naghinala sila na nagnanakaw siya ng algorithm ng kumpanya. Sinabi niyang nagtitiwala siya kay Jiang Yi kaya ipagtatanggol niya ito at ang proyekto. Doon, sinabi ni Jiang Yi na napakaswerte niya at nagpasalamat kay Chlo. Pagbalik sa bahay, hindi pa niya nasasabi ang kailangan niyang sabihin kanina, kaya tumawag si Jiang Yi kay Huang Duanzi. Sinabi niya kay Huang Duanzi na tumingin sa tapat at pagkatapos ay binuksan ang flashlight ng telepono upang makita ni Huang Duanzi. Kaya pala sa buong oras na umuwi siya, palagi siyang malapit kay Huang Duanzi, kaya tuwang-tuwa siya at tumakbo sa kinaroroonan niya at niyakap si Jiang Yi. Pagkatapos, kahit na nakauwi na sila, ang dalawang taong ito na punong-puno ng pag-ibig ay nakatayo pa rin sa balkonahe at nagtitinginan. Pagkatapos ng trabaho, nagkita sina Jiang Yi at Huang Duanzi. Sinubukan niyang hawakan ang kamay niya, ngunit hindi ito nakuha ni Jiang Yi kaya nagtampo si Huang Duanzi at inilabas ang isang bulletin board na may listahan ng mga bagay na kailangang gawin sa pag-ibig. Sa huli, naintindihan din ni Jiang Yi, inawakan ang kamay niya at inakay siya. Sa likod, si Ding Ye ay medyo nalungkot nang makita ang dalawang iyon na napakalapit. Nagsama sila upang pumili ng magkapares na damit, ngunit pinili ni Huang Duanzi para kay Jiang Yi ang isang kulay rosas na damit na ikinahiya niya at hindi siya naglakas loob na lumabas. Sunod, gusto niyang maglaro ng claw machine, ngunit sa estilo niya, siguradong hindi siya makakakuha ng kahit isa buong araw. Biglang lumapit si Jiang Yi, inilagay ang kanyang braso sa likod niya at nagbigay ng kondisyon na kung makuha niya ang pinakamalaking laruan, magpapalit sila ng damit. Sa sandaling ito, si Huang Duanzi ay natigilan at tumango lang sa lahat ng sinabi niya hanggang sa ibinigay ni Jiang Yi ang teddy bear at hindi pa rin siya makabangon sa pagkagulat. Pagkatapos, bumalik sila sa bahay ni Huang Duanzi at dahil hindi madali para kay Jiang Yi na maging kasintahan niya, pinilit niya itong maglaro ng puzzle hanggang umaga. Naalala niya noong araw na inatasan sila ng guro na gumawa ng wall newspaper. Nang umalis na ang lahat at naiwan si Huang Duanzi na nag-iisa, dumating si Jiang Yi. Naalala niya noong bata pa siya, nang iguhit niya ang bangka, inakala ng guro na melon at nang iguhit niya ang elepante, inakala naman na pagong. Kaya, sa pagkakataong ito, naisip ni Jiang Yi na mas mahusay na magdrawing siya ng pirata. Pagkatapos ng ilang sandali, natapos na nilang dalawa ang kanilang obra maestra at naisip niyang si Wong Fei kung nanabuhay ay tatawag din sa kanya ng guro. Sa mga karakter dito, pinili ni Huang Duanzi si Lan Yefei dahil siya ang pinakamahusay. Samantalang pinili naman niya si Chopper dahil cute ito at kamukha niya. Noong bata pa si Chopper, kawawa siya dahil walang nagmamalasakit sa kanyang mga magulang at walang gustong makipagkaibigan sa kanya sa paligid. Hanggang sa makilala niya si Lan Yefei, pinayagan siya nitong sumali sa grupo ng mga pirata at mula noon, nalaman niya kung ano ang kaibigan. Matapos ang puzzle, nagtanong si Jiang Yi tungkol sa susunod na gagawin ng mag-asawa, ngunit sinabi niyang wala na. Gayunpaman, malinaw niyang naaalala na nakasulat doon na kailangan pang humalik, kaya sinabi niyang baka nahihiya lang siya. Nagmatigas si Huang Duanzi, sinabing wala siyang dapat ikahiya at sinabi sa kanya na gawin na, habang ipinagmamalaki naman ni Jiang Yi na napakagaling niya humalik. Ngunit nang malapit na ang kanilang mga labi na magdikit, hindi sila nakatiis at bawat isa ay lumayo. Naisip niyang dahil sa sobrang pagiging malapit nila noon, naging kakaiba ng maging magkasintahan sila ngayon. Hindi sumuko, kumuha sila ng itim na salamin para hindi makita ang isa't isa. Ngunit hindi pa nagdidikit ang kanilang mga labi, nagbanggaan na ang dalawang salamin, kaya hindi napigilan ni Huang Duanzi ang tumawa, na parang humahalik kay Wong Kar-wai. Sumuko na lang sila at naghintay ng tamang pagkakataon, pagkatapos ay natulog siya sa balikat ni Jiang Yi. Nang magising sila, pareho silang nakahiga sa kama, lumapit siya para halikan siya, at si Jiang Yi naman ay hindi nagpatalo at gumanti ng halik bago tumigil. Sa ibang tagpo, ipinakita ni Guokai at Mingyu ang kanilang presentasyon at naghihintay ng resulta. Pagdating ni Mingyu kinabukasan, narinig niya ang mga bulungan tungkol sa kanya at ipinatawag siya ni Di Fan. Binuksan niya muli ang voice recording kung saan may ebidensya na tinulungan niya si Yutong na itago ang kanyang pagbubuntis bago siya makakuha ng posisyon. Dahil napakasensitibo ng bagay na ito at ang nagpadala ng email ay tiyak na may masamang intensyon, hindi niya ito matutulungan. Nang marinig ang balita, nalungkot si Zhuang Yuan at isinalaysay kung paanong nilinlang ni Guokai si Mingyu. Pakiramdam niya, talagang walang kahihiyang tao si Guokai. Napakaganda ng sinabi niya noong nag-propose siya. Ngunit ngayon, dahil lang sa isang posisyon, ay nagbago na ang kanyang ugali. Samantala, naalaala ni Mingyu ang pakikipag-usap kay Yutong. Hindi niya kailanman naisip na gagamitin niya ang recording na iyon at itinatago lang niya iyon bilang pag-ingat. Kasabay nito, pakiramdam niya ay napakakatakot ni Guokai na kaya niyang gawin ang anumang bagay. Sa gitna ng pulong ni Guokai at ng lahat, tumakbo si Mingyu at may ilang bagay siyang gustong sabihin. Sa pagkakataong ito, gusto niyang magbitiw dahil pakiramdam niya ay walang batas na nagsasabing ang empleyado na buntis ay dapat
dapat tanggalin sa trabaho. Higit pa rito, ang trabaho na ito ay nagpabago sa kanya ng sobra, pati na ang kanyang pag-ibig ay hindi na maipahayag. Pagkatapos, sinabi niya na sila ni Gookae ay nagmamahalan na ng mahigit 1 taon at pagkatapos ay umalis. Hinabol siya ni Gookae at tinanong kung bakit niya ginawa iyon. Sinabi niyang ginawa niya ang lahat para lang sa kanilang dalawa. Ngunit sa sandaling ito, lubos na naiintindihan ni Mingyu kung anong uri ng tao siya at pakiramdam niya ay dapat na silang tumigil. Sa sandaling iyon, dumating din si Zhuang Yuan at hinabol si Mingyu, ngunit sinabi niyang ayos lang siya at gusto lang niyang magpalit ng trabaho. Nagbago ang tagpo, sina Jiang Yi at Huang Duanzi ay maghahalikan na sana nang may kumatok at dali-dali siyang itinulak. Si Zhuang Yuan ay bumalik na tila malungkot kaya naghinala silang dalawa na may nangyari kay Mingyu, ngunit mariin niyang sinabi na pagod lang siya. Naglilinis si Mingyu ng lahat ng gamit ng kanyang ex-boyfriend nang dumating ito para hanapin siya. Nagmatigas pa rin ito at sinisi si Mingyu. Nagmamakaawa na tawagan niya ang kanyang boss at sabihin na mayroon siyang paranoid disorder dahil sa stress sa trabaho. Agad na tinanggihan ni Mingyu ang kanyang alok kaya ang lalaking ito ay nagpakita ng kanyang masamang ugali at sinaktan si Mingyu. Nang hindi dumating si Mingyu sa kumpanya, agad na sinabi ni Zhuang Yuan ang totoo kay Huang Duanzi at Jiang Yi. Agad na pumunta ang tatlo para hanapin si Mingyu. Ngunit ngayon, ikinulong niya ang kanyang sarili sa bahay at tinitingnan ang isang larawan na inaalala kung paano nila pinagtanggol si Lan Yefei noon. Noong panahong iyon, ang masamang tao ay ang nakababatang kapatid na lalaki ng isang babae na ang asawa ay tumakas kasama ang ina ni Lan Yefei at gumawa ng gulo. At sinabi niyang sisirain niya ang tindahan ng wonton ng lola ni Lan Yefei. Kaya nagplano sila na magsalitan sa pagbabantay sa tindahan ng wonton. 6 na tao ang magkakasamang lumaban sa grupo ng mga masasamang tao. Ang paghawak sa larawan sa kanyang kamay ay nagpaiyak kay Mingyu. Nagdesisyon siyang lumabas at binuksan ang pinto. Niyakap si Huang Duanzi. Ang tatlo, nang makita ang kanilang kaibigan na nasa ganoong kalagayan, ay nagdesisyong kumuha ng katarungan. Nagdesisyon silang pumunta sa kumpanya ni Gookae nang walang abiso. Binugbog nilang tatlo ito at tinalo pa ang gwardiya doon. Sumulpot si Mingyu at tinanggal ang singsing na ibinigay sa kanya ng tarantadong iyon. Ang resulta, ang 4 ay dinala sa presinto, ngunit hindi pa rin nakalimutan na kumuha ng larawan bilang alaala. Ang sitwasyong ito ay talagang katulad ng kasiyahan bago sila hulihin at dalhin sa presinto. Sumandal si Mingyu sa balikat ni Huang Duanzi at nagkwento tungkol sa lahat ng kanyang pagsisikap sa mga nakaraang taon na malinaw na nagtagumpay. Nagsisisi siyang labis dahil sa galit niya noon ay hindi siya nakipag-ugnayan kay Huang Duanzi sa loob ng maraming taon. Sana say nandoon si Huang Duanzi para protektahan siya. Hindi sana siya naging ganito. Kaya bihiniyakap ng dalawang magkaibigan ang isa't isa at umiyak dahil nagawa na nilang alisin ang pader sa pagitan nila at bumalik sa dati. Agad na sumulat si Huang Duanzi ng liham na nagsasalaysay ng mga nangyari kay Lan Yefei, ngunit tila si Jiang Yi ang nagbasa. Pinuri ni Jiang Yi ang reporter na ito dahil ang mga magagandang bagay lang ang sinasabi niya tungkol sa iba, habang sa kwento niya tungkol kay Jiang Yi ay puro masama ang sinasabi niya. Gusto niyang magsulat pa siya tungkol sa kanilang pag-ibig. Upang pasalamatan si Huang Duanzi, tinanggap niya ang interview. May ilang kasamahan ang gustong umalis sa grupo ni Jiang Yi dahil may nagkakalat ng balita na nagnakaw siya ng ideya sa kabilang kumpanya. Samantala, nag-organisa si Huang Duanzi ng book fair para sa mga mambabasa na magbahagi ng kanilang nararamdaman at alaala habang binabasa ang nobela ni Dingye. Gusto niyang mapagtanto ni Dingye ang halaga ng kanyang panitikan sa iba. Kaya pala maraming ginawa si Huang Duanzi para kay Dingye dahil sa paniniwalang may malubhang sakit ito. Sinundo ni Jiang Yi si Huang Duanzi para umuwi sila. Nag-usap silang dalawa at sinabi ni Huang Duanzi kay Jiang Yi na nakaramdam siya ng kakaiba kay Dingye. Nang makita ito, nagselos siya dahil nag-aalala siya kay Dingye. Natatakot siyang baka kasama lang niya siya dahil sa alaala o nakasanayan na. Nais malaman ni Jiang Yi kay Huang Duanzi kung bakit napakarami niyang tinulungan kay Dingye, ngunit hindi siya nagsalita dahil nangako siya ng lihim kay Dingye. Kaya umalis si Jiang Yi nang may pagkadismaya. Sa kabilang banda, umupo si Dingye at uminom mag-isa, nagbuhos ng alak na parabang nag-aalok sa isang namayapa. May isang artikulo na naglantad ng madilim na nakaraan ni Dingye na sa pilitang nagpamatay sa kanyang matalik na kaibigan. Pumunta si Huang Duanzi sa bookstore upang hanapin si Dingye, ngunit sinabi ng may-ari na umalis na ito at iniwan ang lahat ng aklat sa kanya. Nagpunta si Dingye sa baybayin at pinunit ang huling habilin. Pagkatapos ay tinanggap niya ang tawag ni Huang Duanzi at sinabi lamang na naisakatuparan na ang lahat ng huling habilin at huwag na siyang hanapin pa. Inihagis ni Dingye ang kanyang cellphone nang hindi sinasadya kaya narinig ni Huang Duanzi ang tunog ng alon ng dagat. Nakita ni Jiang Yi si Chlo na nagsabing inilipat na ni Dingye ang lahat ng royalties sa isang charity fund, ngunit pinalitan ang pinagkatiwalaan ng isang abogado para sa mana. Agad siyang tumawag at tumakbo upang hanapin si Huang Duanzi. Nagmamadali silang hinanap si Dingye at nakita nila siya. Ikinuwento ni Dingye ang tungkol sa isang kaibigan na nagngangalang Xiaogan. Gusto niya ang panitikan habang si Xiaogan naman ay mahilig maggitara, ngunit nagpakamatay siya sa kung anong dahilan. Iyon ang pinakamagandang panahon niya noong nakuha niya ang inspirasyon mula sa pagtugtog ng gitara ni Xiaogan.
Subalit hindi alam ni Dingye na ang kanyang kaibigan ay may matinding depresyon. Umalis siya nang walang paalam at iniwan lamang ang huling habilin na ito. Sa pagkarinig sa kwento ni Dingye, naging malinaw kay Huang Duanzi at naunawaan niya ang pakiramdam ng pagkaranas ng katulad ng mga pangyayari. Sinabi ni Huang Duanzi kay Dingye na sinadya ni Xiaogan na iwan ang listahan ng huling habilin upang makita ng kanyang kaibigan ang kaligayahan at makaahon mula sa kadiliman ng siya ay umalis. Sa pagtingin sa paglubog ng araw sa dagat, tila nadama muli ni Dingye ang kagalakan at buhay. Naramdaman niya na may nagmamalasakit sa kanya sa malawak na mundong ito. Kaya nagpasya siyang bumalik upang magpasalamat kina Jiang Yi at Huang Duanzi sa pamamagitan ng pag-inom ng alak. Pinagtatanggol pa rin ni Dingye na hindi siya ang nagsulat ng sulat ng paghikayat kay Huang Duanzi noon. Sa pagtingin kay Jiang Yi, napansin niyang siya ang may-ari ng sulat kamay na iyon. Pinasalamatan siya ni Huang Duanzi sa pagpeke niya ng sulat kamay ni Dingye para isulat ang mga salita ng paghihikayat upang makatakas siya sa pagkaligaw noon. Sinabi ni Huang Duanzi na noong nasa tabing dagat siya, marahil ay matagal siyang hinanap ni Jiang Yi, kaya naalaala ni Jiang Yi ang alaala noong naglaro sila ng tagu-taguan. Nagtago si Huang Duanzi at nakatulog, kaya inakala ng kanyang mga kaibigan na umuwi na siya at hindi na siya hinanap pa. Si Jiang Yi na lamang ang nag-iisang bumalik upang hanapin si Huang Duanzi at mula noon, sinabi niya na kahit nasaan pa siya, mahahanap niya si Huang Duanzi. Inamin ni Jiang Yi na marahil ang hindi pa niya alam kung ano ang ibig sabihin ng salitang gusto. Hindi niya namamalayang umibig na siya kay Huang Duanzi. Nagtapat din si Huang Duanzi na para sa kanya, siya ay laging ang pinakamahusay na kaibigan at ngayon ay ang pinakamahusay na kasintahan, kaya hindi napigilan ni Jiang Yi na halikan siya ng may pagmamahal. Hindi sang-ayon si Zhuang Yuan na tinulungan ni Jiang Yi ang kanyang kasintahan na iligtas ang karibal. Sinabi ni Jiang Yi na ginawa niya iyon para kay Huang Duanzi. Hindi niya hahayaang sadyang magpakamatay si Dingye sa harap ni Huang Duanzi. Hindi niya hahayaang mangyari ulit ang ganoong bagay. Matapos maranasan ang lahat, nagpasya si Mingyu na magpahinga muna at hayaan ang lahat ng bagay na sumunod sa kalikasan, at nag-amin na rin sina Huang Duanzi at Jiang Yi tungkol kay Mingyu. Nadesisyonan naman ni Zhuang Yuan na huminto sa pag-aaral ng FE dahil hindi iyon ang gusto niya. Sabay-sabay silang nagdiwang dahil gusto nilang bumalik ang mga taong malapit na sa kalagitnaan ng edad sa kanilang kabataan, tulad noong sila ay 18. Tumawag si Guan Chao at sinabing nagdadalang tao ang kanyang asawa, kaya sabik silang lahat na naghihintay. Nag-email si Huang Duanzi kay Lan Yifei, ngunit lumabas ang mensaheng iyon sa computer ni Jiang Yi. Nagtanong siya kay Jiang Yi kung may kontak siya kay Lan Yifei, ngunit nagpahiwatig lang ito na nagtatanghal siya sa ibang bansa. Kinabahan si Huang Duanzi at pagkatapos ay nataranta. Patuloy na nagpadala ng mga mensahe dahil gusto niyang makita si Lan Yifei, ngunit si Jiang Yi pa rin ang nagbasa. Nagdesisyon si Huang Duanzi na direktang tanungin si Jiang Yi at sinabi nito na hinak niya ang email ni Lan Yifei upang alamin ang tungkol sa buhay nito. Kinwestiyon ni Huang Duanzi na kung nabasa niya ang lahat ng pag-uusap nila ni Lan Yifei, alam niya dapat ang damdamin niya, kaya bakit siya nawala sa loob ng 12 taon. Hindi naniwala si Huang Duanzi sa sinabi ni Jiang Yi at hindi rin siya naniwala na ganoon siyang klaseng tao. Pagkatapos ay tumawag si Jiang Yi kay Guan Chao at humingi ng tulong tungkol kay Huang Duanzi. Sinabi ni Guan Chao na dinala siya ni Lan Yifei sa kung saan-saan para bumili ng album ni Yancy bilang regalo sa kaarawan ni Huang Duanzi. Dahil nangako siyang ireregalo niya ang album ni Yancy kay Huang Duanzi sa kanyang kaarawan hanggang sa edad na 30. Pinayuhan din ni Guan Chao si Jiang Yi na hindi niya maaaring itago ang nakaraan kay Huang Duanzi habang buhay. Kaya tinanggal niya ang pagpigil at ipinadala sa kanya ang maraming album ni Yancy. Napanaginipan ni Huang Duanzi ang anino ni Lan Yifei na naging malabo. Nag-email siya kay Lan Yifei at nakahinga ng maluwag dahil nag-reply ito. At inulit ang pangako ng pagreregalo sa kaarawan, ang hindi alam na si Jiang Yi ang nag-compose ng mensahe. Ang katotohanan tungkol sa kwento ni Lan Yifei ay unti-unting nabunyag. Umupo si Guan Chao kasama si Jiang Yi sa bar. Inalala ang nakaraan kung paanong masaya silang magkasama noon. Naalala nila noon nang pumasok ang kanilang grupo ng 5 sa bar para magsaya, hindi sinasadya silang nakabangga ng dating grupo. Nang makita sila ng 5, nagalit ang mga ito at gustong magsamantala, ngunit hindi nila nagawa. Sa katunayan, ang grupong ito ay mahilig mang-api, kaya nang makita nilang masyadong malakas ang 5 superheroes na ito, wala silang nagawa. Nang makita ng grupo ni Huang Duanzi na wala silang ginagawa sa kanila, nagsimula silang bumalik at mang-asar. Nang makita ito ng mga iyon, natakot din sila at hindi naglakas loob na sumubok dahil kung manalo sila, makukulong sila, ngunit kung matalo sila, mapapahiya sila tulad ng dati. Sa huli, tumakbo palabas ang grupo ni Huang Duanzi at hindi pa nakalimutan ni Huang Duanzi na ipakita ang ilang moves ni Wong Fei Hung sa kanyang mga kaibigan. Pagkatapos noon, kinailangan ni Jiang Yi na ihatid siya sa bahay. Subalit nawala ni Huang Duanzi ang kanyang minamahal na cellphone, kaya lumabas siya upang hanapin ito. Nang gabing iyon, nagdala si Jiang Yi ng gatas kay Huang Duanzi, ngunit sinabi ng kanyang ina na wala siya sa bahay. Akala pa ng ina ay nag-aral ang dalaga sa bahay ni Jiang Yi, ngunit wala itong alam tungkol doon. Agad na sumakay si Jiang Yi at hinanap si Huang Duanzi at bumalik sa bar kanina. Nakita niya ang mga tambay at ibinigay nila ang bagong cellphone ni Huang Duanzi. Dahil sa inis sa nangyari noon, sinamantala nila ang pagkakataon na ito upang pahirapan si Jiang Yi. Sa kabilang banda, hinanap ng mga magulang ni Huang Duanzi ang anak at hindi sinasadyang nakatanggap sila ng tawag mula sa ilang kapitbahay na nagsasabing nakita nila siyang pumasok sa bar.
Dalawang tao na labis na nagalit ay naghanap at nakita si Huang Duanzi na mahimbing na natutulog. Kinaumagahan, nakita niya si Jiang Yi sa paaralan at napansin niya ang pasa sa mukha nito. Ngunit nagsinungaling ito na hindi niya napansin ang daan kaya siya nadapa. Sinadya ni Jiang Yi na magsinungaling para lamang hindi siya mag-alala para sa kanya at pumunta upang saktan ang grupo ng mga tambay. Pagbalik sa kasalukuyan, ang grupo ng 5 tao ay nag-usap-usap at inilabas ni Jiang Yi ang regalong handa na niya para sa kanya. Iyon ay ilang album ni Yancy na matagal nang hinahangad ni Huang Duanzi. Pagkatapos niya itong makita, hindi lamang siya hindi natuwa, bagkus ay sinisisi pa niya si Jiang Yi sa lahat ng mga bagay na itinago niya sa kanya sa loob ng mahabang panahon. Umalis si Huang Duanzi at pinuntahan ang ama ni Lan Yifei upang tanungin tungkol sa anak. Nagalit ang ama kay Huang Duanzi nang banggitin niya ang kanyang anak, kaya pinakalma niya ang damdamin ng tiyuhin at nagkwento tungkol kay Lan Yifei. Dahil maraming tanong si Huang Duanzi tungkol sa kanyang anak, ipinakita ng ama ang isang lihim sa likod ng kurtina. Iyon ay ang litrato ni Lan Yifei sa altar, ang kanyang namayapang anak. Labis na nalungkot si Huang Duanzi dahil lahat ng kanyang pagsisikap na hanapin si Lan Yifei ay nawalan ng kabuluhan. Labis siyang umiyak, nagdadalamhati para sa kanyang yumaong kaibigan. Tumakbo siyang tulala palabas, naghahanap kay Lan Yifei ng walang pag-asa. Hindi sinasadyang nakita ni Huang Duanzi ang anino ng kanyang kaibigan at sinundan ito hanggang sa rooftop. Tumalon si Lan Yifei mula sa gusali ng walang salita, kaya labis na nabigla si Huang Duanzi at nawalan ng malay. Kasabay nito, dumating si Jiang Yi at dinala siya sa bahay upang alagaan. Kinaumagahan, nagising si Huang Duanzi nang walang maalala at inakala pa na nalasing siya kagabi kaya siya naging tulala. Si Ding Ye ay naroon din at aaminin na sana ang totoo. Ngunit pinigilan siya ng dalawa. Itinago nilang lahat ang tungkol kay Lan Yifei dahil kung maaalala ni Huang Duanzi, marahil ay labis siyang malulungkot. Naalala nila noon nang si Lan Yifei ay minanipula ng isip ng bata pang lalaking iyon sa bar. Pagkatapos ay nilasing at ginawa ng masamang bagay. Mula noon, pag uwi ni Lan Yifei, nagbago siya at hindi na nagpapakita ng kagalakan sa kahit sino. At isang gabi, habang nagdiriwang ang grupo ng mga kaibigan ni Lan Yifei sa mga tagumpay na nakamit nila sa buhay, tumayo si Guan Chao at malinaw na idineklara na mahal nila ang isa't-isa ni Lan Yifei. Akala niya ay tatanggapin niya ito, ngunit ngayon ay biglang nagbago ng isip si Lan Yifei. Sa pagkakataong iyon, tumayo ang isang kaibigan at isinumbong si Lan Yifei. Sinabing niloloko niya si Guan Chao at ipinakita ang larawan niya kasama ang immoral na lalaking iyon. Dahil hindi na niya nakayanan pa, umalis siya kaagad. Hinabol siya ni Huang Duanzi, gustong malaman ang buong kwento. Ngunit naalala lang ni Lan Yifei na dinala siya ng lalaking iyon para uminom at pagkatapos noon ay wala na siyang maalala. Si Guan Chao, dahil sa galit sa baliw na lalaking iyon, ay nagpunta sa bar kung saan madalas siyang nakaupo upang makipagsuntukan. Ngunit hindi siya sinuwerte dahil bahagya lang itong nasugatan habang si Guan Chao ay nadakip at binihag. Agad na nagpunta ang mga tauhan ng lalaking iyon sa bahay niya upang manghingi ng ransom sa ama ni Guan Chao. Ang problema, ang matanda ay araw-araw umiinom ng alak kaya wala siyang ganoong kalaking halaga para tubusin ang anak. Sa sandaling iyon, dumating si Huang Duanzi at ang kanyang ama upang makipag-usap sa grupo. Ang halagang 50,000 yuan ay napakahirap para sa kanila, ngunit ang pinakamahalaga sa ngayon ay ang buhay ni Guan Chao. Kaya nangako ang ama ni Huang Duanzi na kukunin niya ang pera para tubusin si Guan Chao. Kaya naman, kinailangang mag-ambag ng pera ang mga pamilya para matubo si Guan Chao. Kaya kinuha ng ama ni Huang Duanzi ang kanyang secret fund na matagal na niyang itinago. Itinago ng mag-ama sa ina para hindi niya malaman, pero matagal na palang nakikinig ang ina at lumabas para hatulan ang kaso. Akala ng dalawa ay hindi papayag ang ina na mag-ambag ng pera, pero may puso pa rin siya, kaya nagbigay siya ng malaking ambag mula sa kanyang passbook. Ang iba pang pamilya ay nagmadali ring kinuha ang kanilang ipon at ibinigay sa ama ni Huang Duanzi upang matubo si Guan Chao. Nang makarating sila sa lalaki ayon sa napag-usapan, pinalaya naman nito ang tao. Sa pagkakataong ito, tumawag si Lan Yifei sa lalaki at nag-imbita na mag-usap. Sa sasakyan, nakiusap siya na patawarin na nito si Guan Chao at ang pamilya nito. Hindi nakinig ang lalaki, pinahirapan pa siya at nagsalita ng malakas kaya natakot si Lan Yifei at umalis. Maikli ang kanyang mga binti kaya hindi siya nakatakbo ng mabilis, kaya nahuli siya nito at isinakay sa kotse at hinawakan ang kanyang katawan. Dahil sa mga naranasan niya, wala nang gana pang mabuhay si Lan Yifei at nagpakamatay. Sa sandaling iyon, nakita rin ni Huang Duanzi ang eksena at labis siyang nabigla kaya nawalan siya ng malay. Pagkagising niya, wala siyang naaalala kaya inakala niya na umalis na si Lan Yifei papunta sa ibang bansa. Hinanap ni Guan Chao ang hayop na nagngangalang Dai Wei na umabuso kay Lan Yifei at binugbog ito. Dumating ang pulis at inaresto silang dalawa. Tubo si Guan Chao ng kanyang ama mula sa kulungan at umuwi. Sa daan, sinisi niya ito sa pagiging bulag at nagpahayag ng pagkadismaya ng muntik na niyang mawala ang kanyang kinabukasan. Masakit siyang nagreklamo sa pagiging makasarili ng kanyang ama na sarili lang ang iniisip at sinampal siya nito sa mukha. Sa panig ni Jiang Yi, bumalik
bumalik siya sa kanyang bayan, isinantabi ang kanyang pag-aaral upang alagaan si Huang Duanzi. Nagtungo si Guan Chao sa puntod ni Lan Yifei at nagtapat na naiinggit siya kay Huang Duanzi. Nagsisisi siya na hindi niya ito naprotektahan. Nagmamadaling umuwi si Jiang Yi mula sa ibang bansa at nagpunta sa puntod ni Lan Yifei. Ang kanyang mga magulang ay galing din doon, kaya nagtanong si Huang Duanzi kung may namatay ba dahil nakasuot sila ng itim. Nagsinungaling sila upang hindi na siya magtanong pa, kaya hiniling niyang pumunta sila sa bahay ni Lan Yifei upang maglaro. Nagmadaling tumawag ang ama niya kay Mingyu, nagpapaalala na mag-ingat sila at ang mga kaibigan nila para hindi mahuli ni Huang Duanzi. Nagreklamo siya na matagal na siyang nagme-message kay Lan Yifei, ngunit hindi siya nito sinasagot kaya nag-aalala siya para sa kanya. Habang naghihintay ng wonton, narinig ni Huang Duanzi ang tiyahin sa katabing lamesa na nagkukwento tungkol sa isang 18 taong gulang na babae na nagpakamatay. Nagtanong si Huang Duanzi kung sino ang nagpakamatay, ngunit mabilis na tumakbo si Zhuang Yuan upang pigilan silang magsalita. Nagtataka si Huang Duanzi kaya pinilit niya silang sabihin ang totoo. Sasagot na sana sila nang biglang dumating si Jiang Yi, kaya nagulat siya. Nahihiya siyang tumakbo palayo, ngunit tumakbo si Jiang Yi upang aliwin siya. Umiiyak na sinabi ni Huang Duanzi na hinawakan niya ang kamay ni Zhuang Yuan para magalit si Jiang Yi at umalis. Sinabi niyang nagsisisi siya at mahigpit siyang niyakap, umiiyak. Sinabi niyang nag-aalala siya para kay Lan Yifei dahil hindi niya ito makontak. Pinakalma siya ni Jiang Yi at sinabing nagtatanghal ito ngayon sa Europa, kaya abala ito. Kinaumagahan, nagtipon sila at nag-iisip ng paraan para sabihin sa kanya ang totoo. Nagkataon namang pumasok si Huang Duanzi, ngunit inanyayahan niya silang pumunta sa Jiangzhou sa katapusan ng linggo para manood ng pagtatanghal ni Lan Yifei. Sa araw na iyon, sabik siyang makita si Lan Yifei. Bukod pa rito, binili niya rin ang mga pagkain na gusto nito. Tinawag ni Jiang Yi si Huang Duanzi para makipag-usap ng pribado. Sinabi niyang sumama ito sa kanya sa Beijing para mag-aral upang hindi na sila magkalayo pa. Umalma si Jiang Yi na magsasalita sana, ngunit sinabi ni Huang Duanzi na kung hindi iyon masayang balita, maaari niyang sabihin pagkatapos ng kanilang paglalakbay. Nagpunta sila sa lugar kung saan nagtatanghal ng ballet. Sabik si Huang Duanzi na makita si Lan Yifei, kaya akala niya ay si Lan Yifei ang nagtatanghal. Pagkatapos ng pagtatanghal, tumakbo si Huang Duanzi at humingi na makita si Lan Yifei. Sinabi ng balerina na hindi niya alam kung sino si Lan Yifei kaya nalito si Huang Duanzi. Tumakbo ang grupo ng mga kaibigan at sinabi ni Jiang Yi na umalis na si Lan Yifei sa kanila. Hindi siya naniwala at sinabi sa bawat isa na kakatapos lang niyang sumayaw. Pagkatapos marinig ang mapait na katotohanan, na-stimulate siya at naaalala ang araw na nakita niyang nagpakamatay si Lan Yifei. Nawalan siya ng malay, ngunit sa kanyang isip ay nakaukit pa rin ang magagandang alaala ng grupong Big Dipper. Kinaumagahan, nagising si Huang Duanzi at ang naaalala lang niya ay pumunta sila kahapon para manood ng pagtatanghal ni Lan Yifei. Hindi rin niya naaalala na umuwi si Jiang Yi mula sa ibang bansa noong nakaraang araw. Nagtapat si Jiang Yi sa kanyang lola na dahil sa pag-aaral niya sa ibang bansa, kaya nangyari ang lahat ng ito. Inaliw siya ng kanyang lola at ginawan siya ng isang mangkok ng wonton at umiyak din siya dahil ayaw na niyang mawalan ng isa pang mabuting apo. Nagdesisyon ang ama ni Guan Chao na pumunta sa isang malayong lugar upang magsimula ng negosyo. Nakiusap si Guan Chao, ngunit hindi niya ito napigilan kaya hinayaan na lang niya ito at nagpunta para makipagkita sa kanyang mga kaibigan. Lalo pang nagising si Huang Duanzi at hindi pa rin naaalala si Lan Yifei at hindi rin naaalala ang pagbabalik ni Jiang Yi. Marahil ay hindi niya matanggap ang mga pangyayaring ito kaya lumikha siya ng isang mundo kung saan buhay pa si Lan Yifei. Sa kanyang subconscious, patuloy siyang lumilikha ng pinakamagagandang alaala upang takpan ang mapait na katotohanan. Nagdesisyon si Jiang Yi na magpanggap na si Lan Yifei at nagpadala ng mga email upang sagutin ang mga mensahe ni Huang Duanzi para maging panatag siya. Kaya, patuloy siyang naniniwala na buhay pa si Lan Yifei at ngayon ay naghahanda siya ng kanyang bagahe upang pumasok sa universidad sa Beijing. Umuwi siya sa kanyang silid at umiyak dahil nangako si Jiang Yi na sasama sa kanya sa Beijing, ngunit iniwan siya at umiyak siya dahil sa pangulila sa binata. Narinig iyon ni Jiang Yi at nagawa lamang siyang umiyak ng tahimik upang hindi siya nito mapansin. Maraming taon ang lumipas ngunit wala pa rin silang mahanap na paraan para sa kanya. Nagising si Huang Duanzi at agad siyang tumawag kay Mingyu, sinabing may ilang bagay siyang naaalala. Bumalik si Lan Yifei at inimbitahan silang manood ng kanyang pagtatanghal sa Jiangzhou sa katapusan ng linggo. Ang tanging paraan na lang ni Jiang Yi ay simulan ang maze game, kaya hiniling niya kay Chlo na tipunin ang lahat upang tapusin ang laro bukas. Pagkatapos ng ilang araw ng pagsisikap, tumawag siya sa isang eksperto upang tanungin ang posibilidad na magtagumpay sa pagtulong kay Huang Duanzi na tanggapin ang katotohanan. Bagaman mahina lang ang pag-asa, sinubukan pa rin niya ang mapanganib na pagkakataon. Nagpunta si Huang Duanzi kay Dingye at sinabi niya na gusto niyang subukan nito ang maze game na ginawa nilang magkasama ni Jiang Yi. Nagsimula siyang pumasok sa Deep Fengidid sa ilalim ng gabay ng laro. Nakita niya si Jiang Yi at ang mga kaibigan. Inanyayahan nila siyang pumunta sa lugar kung saan nagtatanghal si Lan Yifei at nagbigay ng palaisipan para siya mismo ang maghanap ng sagot. Nagsumikap siyang maghanap at lumitaw si Jiang Yi at sinabing nasa bag niya ang tiket nang hindi niya nalalaman. Nagkaroon sila ng mga tiket at sabay-sabay silang nanood, ngunit hindi niya nakita si Lan Yifei na sumasayaw. Dinala siya ni Jiang Yi
Yi sa isang bar, na inulit ang eksena kung saan tinakot si Guan Chao at kinikikilan. Nakita niya si Lan Yifi sa malayo at hinabol niya ito. Nakita niyang hinalay si Lan Yifi ng lalaking iyon at nagpakamatay. Narealize na ni Huang Duanzi na nagsinungaling sa kanya ang lahat at inakala niyang makikita niya ulit si Lan Yifi para pag-usapan ang nangyari noon. Bigla siyang inilipat sa isang mundo ng pantasya upang makita muli si Lan Yifi. Dito nagtatapos ang bahagi ng review. Salamat sa inyong interes at panonood. Kung nagustuhan niyo ito, huwag mag-atubiling mag-iwan ng like at mag-subscribe para magbigay ng inspirasyon sa akin na gumawa pa ng maraming bagong video. Ngayon, paalam at hanggang sa susunod na mga episode.